Kabanata 401. Nang makita ito ng demonyong baboy ay agad siyang nagalit. Iniunat niya ang kanyang kamay at itinuro si Sheer, at galit na sumigaw, "Mabangong leon, kinuha mo ang unang halik ko at hindi sinabi, anong nangyari, nagsuka ka dyan?" Panipi. Nang ibuka ng demonyong baboy na ito ang kanyang bibig, napaka-charming at charming ng kanyang boses. Kung hindi niya nakita ang figure nito, ngunit nakinig lamang sa boses nito, iisipin niyang ito ay isang napakagandang kagandahan. Nang marinig ng demonyong leon ang boses na ito na may mapait na mukha na parang bitter gourd, paano niya makikilala ang amo na ito? Ang demonyong baboy na ito, kabilang sa angkan ng demonyo, ay walang demonyong hindi nakakaalam, walang demonyong hindi nakakaalam, at tinatawag na Zubame. Ang baboy na 8 kapatid na babae ay ipinanganak na may supernatural na kapangyarihan at talento, ngunit siya ay napakawalang ingat. Mula daw sa kapanganakan hanggang ngayon, 10-10 daang taon na ang lumipas, at hindi pa siya naliligo. At ang Zubame na ito ay isang nympho pa rin. Gusto kong pakasalan ng sinuman kapag nakita ko siya. Nakakalungkot na kahit na ito ay mula sa Pigdemon Clan o iba pang demonyo clan, natatakot akong iwasan si Zubame. Sa pagkakataong ito, paano niya nakamit ang gayong sobrang produkto? Sa oras na ito, mukhang nahihiya pa rin si Pigbami at sinabing, "Mabangong leon, nakuha mo na ang iyong unang halik mula sa aking matandang ina, at kailangan mong maging responsable sa aking matandang ina. Mula ngayon, pagmamayari ka na ng aking matandang ina, tao." Hindi, oo, ako ang demonyo, panipi. Narinig ng Early Lion na isa-isang sumabog ang matingkad na pilak na buhok sa buong katawan niya. Sa mga layon, siya ay itinuturing na isang gwapo at promising na batang henyo. Maraming magagandang leon ang naghihintay sa kanilang swerte. Ang pagpatay sa kanya, hindi niya matatanggap ang sikat na monster race na Bommy Pig na ito bilang isang harem. Nagbago ang ekspresyon ni Lion at sinabing, "Bommy Zoo, gusto mo bang pag-usapan ang mga tao? Huwag magsalita ng kalokohan dito, misunderstanding lang. Ikaw lang ang nag-post nito. Ayaw mo akong puntahan." Sabunot sa katawan. Panipi. Nang marinig ito ng 8 kapatid na babae, kumulog siya, at galit na sinabi, "Ano? Mabahong leon, hindi mo pa rin tinatanggap. Pagkatapos makipaglaro sa aking matandang babae, gusto ko lang magsimula ng kaguluhan at wakasan ang aking buhay. Hindi naman ako ganun katanga. May mga marka pa ng ngipin sa iyong ilong, hindi mo ba inaamin?" Panipi. Si Lion malaki ang ulo, ano ito? Hindi ba isang kagat lang? Ano ang kahulugan ng hindi pagtanggap ng account pagkatapos maglaro? Ano ang simula ng kaguluhan at ang pagtatapos ng pag-abandona? Saan ito napaka-espesyal? Ang pangalawang leon ay nagsabi, "Bommy Pig, huwag kang magulo dito, hindi ko alam kung ano ka, kaya maaari kang pumunta." Narinig ito ni Ate Baboy at sinabing, "Mabahong leon, hindi kita mabigayan ng mukha, maglakas loob na pag-alitan ako," sabi ng aking ina, "dahil kinuha mo ang aking unang halik ngayon, kailangan mong maging responsable sa aking ina, kung gusto mo maglaro ng malikot, sinampal ng matandang babae ang kalokohan mo." Panipi. Ang pangalawang leon ay nagsabi, "Bommy Zoo, hindi ka naglalaro ng patagilid dito, wala akong oras upang makipaglaro sa iyo, pumunta ka lang." Ang mga salita ni Lion ay lubos na ikinagalit ni Bommy Zoo. Nakita niya ang isang itim na liwanag na nagniningning sa pagitan ng mga kuko ni Bommy Zoo. Biglang lumitaw sa 2 paa ang 2 itim na bakal na martilyo na may mga ulo ng martilyo na mas malaki kaysa sa mga burol, na sumisigaw ng malakas, "Tingnan mo ang aking mga magulang, miss, hindi kita papatayin, asong babae." Panipi. Pagkatapos magsalita, pinagpag ni Zubame ang kanyang 2 itim na martilyo at hinampas ang kanyang ulo kay Shearer. Ang 2 itim na bakal na martilyo ni Zubame ay ginawa mula sa hindi kilalang materyal. Ang mga ito ay mabigat sa sukdulan. Bahagya lang silang umiling, at ang nakapalibot na espasyo ay nabasag na patong-patong. Tungkol naman sa mga nakapalibot na burol, ito ay binaril at lumipad kaagad, at ang kapangyarihan nito ay kamangha-mangha. 2 bakal na martilyo, na may itim na liwanag, at isang napaka-espesyal na malaking field ng puwersa, ang malakas na tumama sa batang leon. Galit na galit ang pangalawang leon, at matagal ko nang nabalitaan na itong baboy na 8 kapatid na babae ay ipinanganak na may supernatural na kapangyarihan,
ngunit siya rin ay isang batang talento ng angkan ng demonyong leon, isang henerasyon ng henyo, paano siya magiging mas mababa sa baboy na 8 kapatid na babae, sa mga tuntunin ng talento. Kaya, hindi umiwas si She-Er, na nakaharap sa 2 itim na martilyo na ibinato ni Zubame. Ikinaway niya ang kanyang mga kuko at binati sila, na hamarang sa pagkahulog ng 2 malalaking itim na martilyo. Boom! Sa isang malakas na ingay, ang mga kuko ni She-Er at ang martilyo ni Zubame ay malapit na nagbanggaan, at nagkaroon ng malakas na ingay na nakakabasag ng lupa. Ang shockwave ay kumalat sa lahat ng direksyon, at ilang burol ang agad na napataas, buhangin at mga bato ang lumipad sa lupa, na may hindi kapani-paniwalang lakas. Pagkatapos noon, naramdaman ni She-Er na isang malaking puwersa ang nagmula sa 2 higanteng martilyo. Ang puwersang ito ay napakalaki at walang kap-oras, at hindi niya ito kayang makipagkompetensya. Sa isang sandali, ang kasamang Lion 2 ay kaunos-lunos, at hindi na siya makakalipad sa hangin, ang kanyang mga paa ay hindi matatag, at ibinaba niya ang isang ulo. Boom! Ang Lion 2 ay lumubog sa isang tumpok ng mga bato at dinurog ang 12-dosenang mga malalaking bato na tumitimbang ng 10,000 kilo. Ang mane ng makapangyarihang leon ay natatakpan ng kulay abo na alikabok ng bato, at ito ay lubhang napahiya. Umuungol. Si Lion-Er ay nalulungkot at nagalit, gamit ang sikat na Lion Roar na supernatural na kapangyarihan, isang puting sound wave ang kumalat, na direktang sumasabog sa nakapalibot na graba sa pulbos na bato, at umatake patungo kay Zubame. Tumayo si Bamezu sa hangin, bahagyang sumimangot, at ngumuso, mabango na leon, sa tingin mo ba masarap magkaroon ng malakas na boses? Ang aking matandang babae ay hindi kailanman natakot mula nung siya ay bata pa. Pagkatapos magsalita, ginalaw ni Bamezu ang 2 itim na higanteng martilyo, pabilis ng pabilis ang paghampas niya sa mga ito, at unti-unti, ang 2 itim na higanteng martilyo ay naging hindi mabilang na hindi nakikitang itim na ilaw at anino, at sa wakas ay naging isang malaking itim. Ang pabilog na maskara ay ganap na nagpo-protekta sa figure ni Zubame sa maskara. Pagkatapos, ang maskarang ito ay sumugod, na hinati sa kalahati ang sound wave ng etenggal ng puting leon, at pagkatapos ay lumitaw sa harap ni She-Er. Ang itim na maskara na ito ay tumama sa Lion 2, at sa ilang sandali, tulad ng isang behemoth na tumama sa isang puting kuneho, nagkaroon ng kaunos-lunos na sigaw ng Lion 2, at ang Lion 2 ay binugbog. Mabangis itong tumama sa lupa, kung saan ito kanina pa, at may malaking butas na daan-daang metro ang lalim. Sa oras na ito, lumabas ang 8 magkapatid na baboy at sumakay sa Lion 2, na may malaking prestihiyo. Hinawakan ng isang kuko ang ginintoang mane sa leeg ng Lion 2, at ang isa pang kuko ay nakakuyong, matigas ang ulo. Habang kumakatok, pinagalitan ni Bamezu, pakakawalan kita at susuko. Hahayaan kitang hindi tanggapin ang account pagkatapos maglaro. Hahayaan kitang sigawan ako. Kung hindi binitawan ng matandang babae ang iyong bag, wala kang family name. Baboy, panipik. Kawawang Lion 2, naramdaman na lang niya na hinahawakan siya ng napakalaking bundok. Kahit anong pilit niya ay walang epekto. Nanatiling hindi gumagalaw ang bumipig na nakasakay dito. At ang lakas ng kamao ni Zubame, lahat ay mabigat at mabigat. At iniyuko ni Dangdang ang kanyang ulo, dahilan para mapatitig siya kay Venus, gaya ng inaasahan, tulad ng pagsaway ni Zubame, nagsimula talaga. Ang buong bag ay puno ng purple red, at kahit mainit na hangin, bagong luto. Gusto ni Lion-Er na umiyak ng walang luha, kahit anong hirap niya, walang paraan para maalis ito. Masyadong malaki ang pagkawala ng mukha. Sabi mo, hindi ka pumapayag na magpakasal sa matandang babae. Kung pumayag ka, titigil ako. Kung hindi ka pumayag, tatawagan ka ng matandang babae para pumayag. Ang walang katulad na malupit na kapangyarihan ni Bummy Pig, ang mga kamao na parang patak ng ulan ay bumagsak sa ulo ni She-Er. Guro, tulungan mo ako. Hindi naman, humingi ng tulong si She-Er kay Chen-Lei. Chapter 402. Guro, may katulong ka pa, hindi, ikaw ang tinatawag na amo. Ang ina po ng napakalaking leon at hari ng demonyo, kinikilala mo talaga ang mga tao bilang Panginoon? Hindi ka nahihiya? Hindi ka nahihiya sa demonyo. Panipik. Nang marinig ng 8 magkakapatid na baboy ang mga salita ni She-Er, siya ay nagalit,
at muling bumuhos ang ulan ng kamao. Habang sinisira ito, tinuruan ni Pigbummy ang Lion 2, sabihin, sino ang iyong Panginoon? Dapat makita ng matandang babae, kung sino ang maglakas loob na tanggapin ang lalaking Diablo na gusto kong maging Panginoon. Nanlungo ang mukha ni Shi-Eri, gusto mong malaman, sinabi ko lang sayo, bakit ka pa nag-aaway? Yung isa dyan ay ang aking amo. Hindi ko talaga matiis, diretsong umamin si Shi-Er kay Chen-Lei. Pinigil ni Pigbummy ang kanyang mga kamao, ibinaling ang kanyang ulo, at nakita si Chen-Lei na nakatayo sa gilid na nanunood ng kasabikan, at mabangis na nagtanong, ikaw ba ang may-ari ng Lion's Code? Shi Dayan ang tunay na pangalan ni Shi-Er, ngunit hindi ito alam ni Chen-Lei, kaya diretsong binago niya ang kanyang pangalan. Itinuro ni Chen-Lei ang pangalawang leon na nakasakay sa ikawalong baboy, at sinabing, kung pinag-uusapan mo ang hanggal na leon na ito, kung gayon, tama ka, ako ang Panginoon nito. Sinabi ni Brother Pig 8, naglakas loob kang hayaang kilalanin ka ng ating maharlikang lahi ng halimaw bilang Panginoon. Mukhang hindi ka matapang. Sa ganitong paraan, malulusaw mo ang master at servant na relasyon sa Lion Code. Hindi ko gagawin para sayo. Ano sa tingin mo, Panipi? Umiling si Chen-Lei at sinabing, imposible. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen-Lei, si Zhu Bame ay nanginginig na may taba sa kanyang mukha, at sinabing, ikaw ay isang lahi ng tao. Hindi ko alam kung ano ang mabuti o masama. Ipaglalaban ko kayong 8 tulad ninyo. Sabihin mo, gusto kong magsimulang magalit. Halika na, nakakatakot, kahit natatakot ako para sa sarili ko, huwag mo akong guluhin. Panipi. Narinig ni Chen-Lei ang pagbabanta mula kay Zhu Bame at sinabing, imposible para sa akin na buwagin ang relasyon ng Panginoon at tagapaglingkod sa pagitan ng Panginoon at ng leon na dalawa, at hindi mo rin ako kalaban. Ano, hindi kita kalaban? Nang marinig ni Zhu Bame ang mga salita ni Chen-Lei, tumalon siya mula sa Shi-Er at pumutok sa harap ni Chen-Lei. Ang malaking bigat ay direktang tumama sa lupa at yumanig. Malaki at mataba si Pigbummy, nakatayo sa harap ni Chen-Lei, parang burol, puno ng pang-aapi. Lalo na ang dalawang malalaking martilyo na nagniningning na may itim na liwanag sa kanyang mga kamay. Ang nakapalibot na bakanting espasyo ay medyo hindi matatag, ngunit ang dalawang martilyo ay masyadong mabigat. Si Pigbummy ay hindi kailanman minamaliit ng mga demonyo, lalo pa ang lahi ng tao tulad ni Chen-Lei. Ngayon, gusto kong makita kung nagsasalita ka ng malaki. Itinaas ni Pigbummy ang martilyo sa kanyang kamay, at hinampos ito kay Chen-Lei. Hindi alam ni Chen-Lei na hindi man lang siya binati ni Pigbummy, kaya diretso niya itong ginawa. Sa pagmamadali, kinailangan niyang tamaan ng kamao at tamaan ang malaking martilyo na nabasag ni Pigbummy. Nakaon. Boom! Pagkatapos ng malakas na ingay, naramdaman na lamang ni Chen-Lei ang isang malaking puwersa na dumarating, na naging sanhi ng pagkahati kaagad ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. At si Zhu Bame, na parang natama ng isang prehistoric beast, ay napaatras ng 12 hakbang, natapilok ni Lion Eri na gumagapang sa lupa, nahulog sa isang kalabog, at napaupo sa katawan ni Lion Eri. Ang dalawang panaghoy ng leon ay lalamunan lamang, ang mga luha ay umaagos sa kanyang mukha, sino ang nagudyok sa kanya. Ngayon lang halos mabali ang gulugod ni Zhu Bame sa pagkakaupo. Napatingin si Bame Zhu kay Chen-Lei nang may pagtataka. Kinuha ni Chen-Lei ang martilyo na binasag niya gamit ang kanyang mga kamay, hindi lamang iyon, ngunit umiling din ang kanyang likod ng higit sa 10 hakbang sa karanasan ni Zhu Bame, hindi pa siya nakatagpo ng ganoong bagay. Siya ay ipinanganak na may supernatural na kapangyarihan. Sa mga lahi ng demonyo ng parehong henerasyon, walang lahi ng demonyo ang maaaring madaig siya sa mga tuntunin ng lakas. Hindi ko inaasahan na ngayong araw na ito, siya ay magdaranas ng pagkatalo sa harap ng isang maliit na lahi ng tao. Halika ulit, natuwa si Sister Zhu, pinilipat ang kanyang matatabang puwitan at tumayo, dinurog ang mga buto ng buong katawan ni Sheer sa tunog ng paglangit-ngit, halos hindi na niya hinayaang makahinga ng maluwag si Sheer. Si Lion ay labis na nalungkot, at gustong himatayan kaagad. Si Zhu Bame ay may dalang dalawang malalaking bakal na martilyo at tumakbo patungo kay Chen-Lei. Sa proseso, yumanig ang lupa. Nakita ni Chen-Lei si Zhu Bame na nagmamadaling lumapit at binati siya. Direkta niyang ginamit ang Great Desolate Fulong Fist.
Ilang beses na pinarami ng Great Desolate Fulong Fist ang lakas ni Chen Lei, at dalawang suntok ang tumama sa dalawang martilyo na bakal na minamaneho ni Zhu Bamei. Gumaan lang ang pakiramdam ni Pig Bamei sa kanyang kamay. Ang dalawang martilyo ni Chen Lei ay napatumba ng dalawang kamao ni Chen Lei. Lumipad sila sa malayo sa isang puyo ng tubig, at sa wakas ay bumagsak ng husto sa isang maliit na burol. Walisan ang tuktok ng burol na ito sa malayo. Tumingin si Bameizo kay Chen Lei, na ibinabagsak ang kanyang martilyo sa hangin gamit ang dalawang kamao, at siya ay natigilan. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, hindi pa niya nakilala ang ganoong kalakas na kalaban, at unti-unti siyang nagpakita ng paghanga at mga bulaklak ng peach na namumulaklak sa kanyang mga mata. Nang makita ni Chen Lei na mali ang momentum, mabilis niyang sinabi, Bameizu, paano kung ako ang iyong kalaban? Tumango si Sister Zhu, at mahinang sinabi, sinisisi kita, itong anak ng sangkatauhan. Ikaw ay malakas, at hindi mo ako kalaban. Nakinig si Chen Lei sa mahinang pabulong na boses ni Bamei Pig, pagkatapos ay tumingin sa mataba at maputik na mukha ni Bamei Pig, na napakalaki, at may ginaw sa kanyang puso, at sinabing, dahil inamin mo. Hindi ang aking kalaban. So, lulunawin namin ni Sheer ang relasyon ng master at servant, kaya hindi ko na ito pag-uusapan. Panipi. Tumango si Sister Zhu at sinabing, lahat ay sumusunod sa utos ng anak. Pagkatapos magsalita, may bahagyang liwanag sa kanyang mga mata, nakatingin kay Chen Lei. Namamanhid ang anit ni Chen Lei, at bigla siyang tumingin kay Lion sa gilid, at sinabing, nakikinig sa sinabi mo kanina, gusto ko si Lion. Itinuro ni Pig Bamei ang Lion na nakahiga sa kanyang tagiliran at nagkunwaring walang malay, at nagtanong, ang bata ay nagsasalita tungkol sa Lion Code. Tumango si Chen Lei at sinabing, oo, iyon na. Mukhang nahihiya si Pig Bamei at sinabing, anak, paano mo tatanungin ang mga tao? Mga babae pa rin sila, kaya mahihiya sila. Naramdaman din ni Chen Lei ang pagkulo ng kanyang tiyan at pagsusuka. Mabilis niyang pinigilan ang pagduduwal sa kanyang puso at nagtanong, sabihin mo lang kung gusto mo o hindi. Tulad, tumango si Bameizu at sinabi ni Chen Lei, ganito lang, ako ang namamahala, at hayaan si Sheer na pakasalan ka. Si Sister Zhu Bamei, na may pagtataka sa mukha, ay nagsabi, talaga. Bago sumagot si Chen Lei, ang dalawang leon na nagpapanggap na nanghihina sa gilid ay biglang tumalon at lumapit kay Chen Lei at humagulgol. Hindi, Master, huwag mo akong itulak sa hukay ng apoy, hindi ba ito ang pumatay sa akin? Panipi-panipi. Sinipa ni Chen Lei ang kawawang si Sheer na nasa gilid, at sinabi kay Zhu Bamei, seryosohin mo? Ako ang Panginoon, ang bagay na ito ay maaari pa ring maging Panginoon. Matapos pakinggan ang mga salita ni Chen Lei, sinabi ni Zhu Bamei, kung gayon, salamat anak, tiyak na susundin ni Bamei ang anak. Kung meron man ang bata, ibigay mo na lang. Nang makita si Chen Lei na humihiling kay Lion na magpakasal, ngumiti ng malawak si Zhu Bamei, at agad na nagpakita ng katapatan kay Chen Lei. Tumango si Chen Lei, itinuro si Sheer at sinabi kay Zhu Bamei, mula ngayon, sa iyo na siya. Ano ang dapat kong gawin? Hindi na kita kailangang turuan. Kabanata 403. Matapos marinig ang sinabi ni Chen Lei, tuwang-tuwang tumingin si Zhu Bamei kay Chen Lei at nagtanong, posible ba talaga? Sinabi ni Chen Lei, syempre totoo. Nakatanggap ang Pig-8 Sister ng kumpirmasyon mula kay Chen Lei, tumawa ng wow, at hinawakan ang mane ni Lion at lumipad diretso sa masukal na kagubatan. Sa isang iglap, nagmula sa masukal na kagubatan ang mga hiyawan at hiyawan ni Lion. Malayang umungol si Bamei. Isang buong oras ang lumipas, at ang ikawalong kapatid na si Zhu ay may pulang mukha, at siya ay lumabas ng masukal na kagubatan na may matinding enerhiya. Si Lion na sumusunod kay Zhu Bamei, ay nakahawak sa kanyang likod gamit ang dalawang paa, na susuray-suray, matamlay, at ang kanyang kulay pilak na may kantab na buhok ay nawala ang ningning, tulad ng isang talong na tinamaan ng hamog na nagyelo, lubhang miserable, nakapipinsala. Lion 2, ano ang pakiramdam? Hindi masama, maglakas loob kang mag-ingat sa hinaharap, at gaganda ang iyong pakiramdam. Tumingin si Chen Lei kay Lion 2 at sinabi sa malalim na boses.
Gusto ni Lion na umiyak ng walang luha. Sinulyapan niya si Chen Lei at alam niyang ang pakikitungo ni Chen Lei sa kanya ay dahil noong nakikipaglaban siya para sa magic medicine, diretso siyang nagsalita at gustong lunukan ng magic medicine. Kaya lang, huli na si Shi para magsisi ngayon. Kung ang mga kamay ni Chen Lei ay napakabagsik, kung gayon hindi siya mangangahas na mag-ingat kapag siya ay pinatay. Ang centipede na demonyo sa gilid ay tumingin sa demonyong leon na may nakikiramay na ekspresyon, at ang kanyang puso ay kahanga-hanga, na nagdagdag ng isang layer ng paghanga kay Chen Lei. Sumilip ang centipede demon kay Zhu Bami, at isang patak ng malamig na pawis ang lumitaw sa kanyang noo. Buti na lang at hindi ito nakita ni Zhu Bami, kung hindi, baka may puso siyang mamatay. Labis na interesado si Pig Bami, at napansin niyang lihim na pinagmamasdan siya ng alupihan, ngumuso, at sinabing, matandang alupihan, ano ang tinitingnan mo? Hindi pa ako nakakita ng magandang babae. Kung maglakas loob kang sumilip muli, mag-ingat na baka matamaan ka ng matandang babae. Agad na napalingon ng demonyong alupihan at nanumpa sa kanyang puso na hinding-hindi na niya guguluhin ang 8 magkakapatid. Nakita ni Chen Lei na ang demonyong leon at demonyong alupihan ay napakatapat, at pagkatapos ay nagsabi, okay, maraming oras na naantala. Maagap naming hinahabol ang magic medicine, bagamat ang magic medicine ay psychic at hindi magiging madali. Huwag mong hayaang mapalitan ng iba ang magic medicine, saka tayo iiyak ng walang luha. Panipi. Tungkol sa desisyon ni Chen Lei, ang Lion 2 at Centipede 3 ay natural na walang lakas ng loob na magsalita, at lahat sila ay sumang-ayon. Bagamat hindi kinilala ni Zhu Bami si Chen Lei bilang kanyang Panginoon, pinakasalan niya ang demonyong leon. Naturally, nagpakasal siya sa isang manok at isang leon, at isang leon ang sumunod sa isang leon. Kailangan nilang sundan si Chen Lei at ang iba pa. Sa kahilingang ito, mahigpit na hindi sumang-ayon ang Lion 2, ngunit sa kasamaang palad, hindi wasto ang kanyang pagtutol. Tumanggo si Chen Lei at pumayag na sumali sa grupo. Masayang-masaya si Bamezu at kumilos kasama si Chen Lei, ngunit sa kanyang mga aksyon, nanatili siya sa tabi ng Lion 2. Tumangala si Lion sa langit at bumantong hininga. Ang mga inapo ng isang henerasyon ng Lion Demon Kings ay talagang naging sentimental, malungkot at malungkot. Hindi nag-abala si Chen Lei na bigyan ng malalim na buntong hininga si Gan Shi. Sa oras na ito, winasak niya ang Jiaolong Chariot at pinangunahan ang 3 halimaw na humabol ng ligaw sa aura na iniwan ng magic medicine. Bagamat sinabing naantala sina Zhu Bami at Shi ng mahigit 1 oras sa gitna, hindi nag-alala si Chen Lei na ang magic na gamot ay magpalit ng kamay. Kung talagang ganoon kadaling makuha, ang miracle medicine ay hindi karapat-dapat na tawaging miracle medicine. At saka, kahit na may ibang nagtagumpay, hindi ba niya kayang pumalit? Mayroong higit sa 100 ang mga figure na humahabol sa magic na gamot. Hindi naniniwala si Chen Lei na kung ang isang tao ay nakakuha ng magic na gamot, ang iba ay otters. Ang kompetisyon sa pagitan ng isa't isa ay tiyak na hindi resulta ng 1 o 2 oras lamang. Dahil dito, nag-aksaya ng oras si Chen Lei sa pagpalo sa Lion 2 at Centipede 3 para hindi maging matalino. Sinaliksik ni Chen Lei ang kanyang espiritual na kahulugan at sinunod ang mga tagubilin ng magic medicine. Ang mahiwagang gamot na ito ay nag-iwan ng napakaraming pahiwatig at aura para makatakas, at halos imposible para kay Chen Lei na habulin ito. Pagkatapos ng isang ligaw na paghabol, naabutan niya ang lahat at nakita ang himalang lunas. Sa sandaling ito, ang mahiwagang gamot na ito ay napapaligiran ng higit sa 100 ng mga figure, nagmamadali mula kaliwa pa kanan, ngunit hindi makalusot sa paligid ng lahat. Sa mga figure na ito, mayroong 2 sa pinakamakapangyarihang lahi ng demonyo, at ang 2 lahi ng demonyong ito ang nagpahinto sa magic na gamot. Ang 2 lahi ng halimaw na ito ay eksaktong kapareho ng pamilya Pang Yao. Ang Pang Yao clan ay pinakamahusay sa bilis at may matinding bilis ng Jin Pang. Saka lang niya mahaharangan ang magic medicine. Kung hindi, napakahirap para sa ibang malalakas na tao na pigilan ang madulas na gamot na ito. Sa sandaling ito, mahigit 100 ng malalakas na lalaki ang nakapalibot sa mahiwagang gamot na ito, lahat ay nakatingin dito, lahat ay gustong kunin ang mahiwagang gamot bilang kanilang sarili.
Si Chen Lei at ang iba pa ang nagmaneho ng Jiaolong Chariot at dumating na dumadagindong, na natural na nakakuha ng atensyon ng 12-dosenang mga figure na ito. Gayunpaman, walang paraan para sa 12-dosenang mga figure na ito. Pagkatapos ng lahat, ang mahiwagang gamot ay masyadong kaakit-akit, at imposibleng itago ito sa lahat at gawin itong kakaiba. Sa sandaling ito, ang magic na gamot ay biglang naging maliksi, at nagkaroon ng pakiramdam ng matinding pangangailangan. Si Chen Lei ay nasa karwahe ng Jiaolong, at biglang may lumabas na mensahe sa kanyang isipan, mayroon kang hininga ng isang Panginoon, kung ililigtas mo ako, makikilala kita bilang ang Panginoon, paano pa? Nagulat sandali si Chen Lei, at nagtanong ang kanyang banal na sentido, sino ka? I'm so stupid, isa akong miracle drug. Sa espiritual na pag-iisip ni Chen Lei, may isa pang boses. Si Chen Lei ay ganap na natulala sa oras na ito. Mayroon ba talagang magic na gamot para sa pagsilang ng karunungan at espiritualidad? Ito ay masyadong kamanghamanghang. How about it, pumayag ka ba? Nang makitang tulala si Chen Lei, medyo nabalisa ang magic medicine. Ang gamot ay hinaranggan na ngayon ng isang dosenang eksperto. Walang paraan upang pumunta sa langit at walang paraan upang makapasok sa lupa. Kung talagang nahulog ito sa mga kamay ng mga taong ito, tiyak na hindi ito magtatapos, sigurado. Gagamitin para pinuhin ng alchemy. At kung samilong ka kay Chen Lei, maaaring may kislap ng buhay. Bukod dito, ang katawan ni Chen Lei ay may basalt breath na nagbibigay sa mahiwagang gamot ng pakiramdam ng seguridad. Sa katunayan, ang hininga ng Xuanwu sa katawan ni Chen Lei ang dahilan ng carapace na iyon. Ang carapace na iyon ay ang pamana na iniwan ng Basalt Beast, at natural na may hininga ng Basalt Beast. Nang makita ni Chen Lei ang mahiwagang gamot na humihimok, natural niyang ipinadala kaagad ang boses, na nagsasabing, "Siyempre mabuti, ngunit hindi ka magsisinungaling sa akin. Apo ka ng pagong, bakit ka naghihinala?" Sa Divine Mind, may boses na nagsasabing hindi gumagana ng maayos ang magic medicine. Nagpasya si Chen Lei na hindi alintana kung sinabi ng magic medicine na ito ay totoo o mali, pumayag muna siya dito. Anyway, basta nasa kamay niya ang magic medicine, kung gusto niya talagang samilong, natural walang masabi. Kung gusto mong magsinungaling sa kanya, hindi madaling lokohin ang paraan ni Chen Lei. Sa pag-iisip nito, sinabi ni Chen Lei Shenyan, "Okay, ipinapangako ko sa iyo, huwag kang magulo." Sinabi ng magic medicine, "Nakikita ko, bakit ka malungkot?" Si Chen Lei ay paulit-ulit na inakusahan ng magic medicine, at siya ay nanlulumaw rin. Nagtanong siya, "Kung gayon, paano kita matutulungan mula sa problema?" Sinabi ng magic medicine, "Sa ganitong paraan, mapupunit mo ako ng isang butas sa bilog na kanilang kinukubkob, at makakatakas ako. Pagdating ng panahon, dadalhin mo ako, paano?" Nakita ni Chen Lei na ang magic medicine ay nagsabi ng kaunting sinseridad, at tumango, "Okay, walang problema, kung gayon, magtutulungan tayo sa loob at labas, at ililigtas kita sa problema." Pagkatapos magsalita ni Chen Lei, nakipag-appointment siya sa magic medicine tungkol sa direksyong dadaanan, at pagkatapos, nang walang babala, biglang binaril ang isa sa mga Sea Tribe na kumukubkob sa magic medicine. Kabanata 404. Bagamat napansin din ng Sea Clan na inatake ni Chen Lei ang pagdating ni Chen Lei, karamihan sa kanyang atensyon ay nasa magic medicine pa rin. Hindi inaasahan ng Sea Clan na ito na bigla siyang aatakihin ni Chen Lei. Nang mapagtanto niyang huli na ang lahat, si Chen Lei ay orihinal na mas malakas kaysa sa Sea Clan, at sinadya niyang umatake, at direktang tinamaan ang Sea Clan ng seryoso. Kung hindi dahil sa lakas ng Sea Clan na ito, kung ito ay pambihira, kung ito ay napakalakas, malamang na mawawasak ito kaagad sa pamamagitan ng suntok na ito. Matapos seryosong salakayin ni Chen Lei ang Sea Clan at malubhang na sugatan, biglang lumitaw ang isang malaking agwat sa mahigpit na pagkubkob. At ang mahiwagang gamot na iyon ay lihim na inaprubahan ni Chen Lei. Nang makakita ng puwang sa nakapaligid na bilog, nang hindi man lang nag-iisip tungkol dito, agad itong naging puting ilaw at bumaril, tumakas sa nakapaligid na bilog, at bumulusok dito. Si Chen Lei ay sakay ng Jiaolong Chariot. Agad na ikinagalit ng lahat ang pagkilos ni Chen Lei.
Matapos mag-react ang mga powerhouse, lahat sila ay naglabas ng nakakatakot na aura, at sumugod kay Chenlei, na gustong direktang punitin si Chenlei. Matapos magtagumpay si Chenlei, nakagawa na siya ng mga dekoryenteng hakbang at lumipad pabalik sa Jiaolong Chariot, nakasakay sa Jiaolong Chariot, naging isang gintong liwanag, at tumakas patungo sa malayo. Ang mga powerhouse na humahabol kay Chenlei ay galit na galit isa-isa, sinisira ang mga kayamanan ng isa-isa, o ipinakita ang kanilang mga talento at supernatural na kapangyarihan, humahabol sa direksyon kung saan tumakas si Chenlei. Sa sandaling ito, kinasusuklaman ng malalakas na lalaking ito si Chenlei at gusto siyang paghiwalayin, balatan, at pulikan siya. Isang dosenang malalakas na lalaki mula sa iba't ibang lahi ang gumugol ng ilang araw at gabi, at pagkatapos ng labis na kahirapan, nagawa nilang labanan ang magic na gamot, kaya't si Chenlei ay nawasak, at ang lahat ng kanilang pagsisikap ay nawala ng saysay. Dahil sa pakiramdam na ito, ang mga kapangyarihan ng lahat ng lahi ay labis na nalulumbay kung hindi mahuli si Chenlei, ang kanyang galit ay magiging mahirap mawala. Ang mga taong ito ay pawang desperado, baliw na sinisira ang iba't ibang kayamanan o kayamanan, nagiging dose-dosen ng iba't ibang ilaw ng bahaghari sa hangin, at mabilis na hinahabol ang mga ito. Tanging ang Dragon Chariot ni Chenlei ang nakuha mula sa Juntian Holy Land. Maging ang mga matatanda ng Juntian Holy Land ay mahalaga. Ang bilis nito ay hindi kapanipaniwala, at mabilis nitong natangay ang lahat. Ang dose-dosenang mga malalakas na tao na sumunod kay Chenlei ay may iba't ibang lakas at kakayahan. Sa sandaling humabol at makatakas sila, unti-unting lilito ang mga puwang at maa-unlock ang antas. Mahigpit pa ring humahabol kay Chenlei ang dalawang gintong ilaw at dalawang dalubhasa ng tao. Ang dalawang gintong ilaw na ito ay ang dalawang makapangyarihang halimaw ng Pang Yaozo. Ang mga bloodline ng dalawang Pang monster na ito ay hindi malinis. Bakas lang ang bloodline ng Golden Winged Rock sa kanilang mga katawan. Ang mga balahibo ng penguin sa kanilang katawan ay kumikinang na may mahinang gintong liwanag, hindi dalisay. Gayunpaman, hindi ito nakaapekto sa lakas ng dalawang Pang halimaw na ito. Ang totoong Golden Winged Pang Clan, napakadaling makakita ng makapangyarihang monster clan na kayang makipagkompetensya sa mga sagradong hayop. Masasabing walang totoong pure-blooded Golden Winged Rock sa mundong ito. Gayunpaman, ang bilis ng dalawang Pang monster na ito na may pahiwatig ng Golden Winged bloodline sa kanilang mga katawan ay napakabilis. Kahit na pinatakbo ni Chenlei ang Dragon Chariot hanggang sa limitasyon, hindi pa rin niya maalis ang dalawang Pang halimaw na ito. Mahigpit silang kinagat sa likod. Dalawa rin ang lahi ng tao, napakabilis din ng kanilang takbo, itong dalawang celebrity, sa likod ng isa sa kanila ay isang pares ng hangin at kulog na pakpak, sa tuwing pumapapepe sila ay nagdadala sila ng napakalaking tunog ng hangin at kulog sa malayong distansya. Mayroon ding lahi ng tao na nakakabisado ng napakalakas na diskarte sa paghabol. Bawat hakbang sa ilalim ng kanyang mga paa, mayroon siyang mahiwagang kapangyarihan na lumiliit ng 1 pulgada. Napakabilis din ng kanyang takbo, at sinundan siya ng malapitan. Ang espiritual na kamalayan ni Chenlei ay kumalat, at alam na niya kung ano ang nangyayari. Ang pinagmula ng dalawang Pangyaw na ito ay malinaw na malinaw, at sila ay kabilang sa linya ng Pangyaw sa angkan ng demonyo. Tungkol naman sa dalawang celebrities na ito, nakilala rin ni Chenlei ang pinanggalingan ng dalawa sa mga suot nilang damit. Ang lahi ng tao na may pares ng hangin at kulog na mga pakpak sa likod niya ay may larawan ng yin at yang sa kanyang manggas, na dapat magmula sa makapangyarihang yin at yang Holy Land. Gamit ang lahi ng tao na may supernatural na kapangyarihan upang paliitin ang lupa sa 1 pulgada, na may Qiankun furnace sa mga braso ng katawan, na siyang simbolo ng Qiankun Holy Land, at ang body method na ginamit ay ang pinakasikat din sa Qiankun Holy Land. Ang supernatural na kapangyarihan ng footwork ay tinatawag na Qiankun Switching Technique. Ang ganitong uri ng Universe Diversion Technique, cultivation is practiced to the extreme, step by step, masasabing Supreme Body Magic Technique. Iilan lang ang klase ng body magic weapons gaya ng Thunder at Lightning Escape, pag-urong ng lupa, pakikipaglaban sa mga bituin, at paglalakad ng walang hanggan ang surgery ay maihahambing doon. Bukod sa 4 na powerhouse na ito, 12 ng iba pang powerhouse ang itinapon ni Chenlei sa oras na ito.
Sinira ni Chen Lei ang Dragon Chariot at lumipad sa isang tiyak na distansya. Nang makitang imposibleng maalis ang apat na malalakas na lalaki na ito, alam niyang kung hindi matatalo o mapatay ang apat na malalakas na lalaki na ito, hindi sila susuko. Bagamat malakas ang apat na taong ito, si Chen Lei ay hindi lahat mahina ngayon. Kumpiyansa si Chen Lei na sila ay ganap na matatalo o mapapatay. Maging ito ay Lion 2, Centipede 3, o Zubame, bawat isa sa kanila ang pinakamalakas sa lahat ng lahi. Kung ikukumpara sa mga mahihirap na mga ngaso na ito, walang gaanong pagkakaiba, at ito ay nagkakahalaga ng pakikipaglaban. Sa pag-iisip nito, pinahinto ni Chen Lei ang Dragon Carriage. Nang makita ang paghinto ng Dragon Carriage, dahan-dahan din silang pinalibutan ng apat na figure, binabantayan ng plaza, na pinipigilan ang karwahe na makatakas muli. Sina Chen Lei, Lion 2, Centipede 3 at Zubame pati na rin ang tatlong halimaw ay lumipad palabas ng Dragon Carriage, lumipad sa himpapawid. Ano ang dahilan kung bakit mo kami hinahabol? Paglabas na pagkalabas ni Chen Lei, kumilos muna siya at diretsyong nagtanong. Ang dalawang pangyaw at ang dalawang disipulo sa banal na lupain ay natigilan sa mga salita ni Chen Lei. Hindi ba dapat tanungin nila ang kabilang partido? Ang kabilang partido ay uminom ng himalang gamot na pinaghirapan niyang pigilan. Sa oras na ito, natural para kay Zhu ang natanungin sila kung ano ang mali, walang ganoong dahilan sa mundo. Galit na sinabi ng isang alagad sa sagradong lugar ng universo, napakawalang saysay mo. Halatang uminom ka ng magic medicine namin, bakit ka nagwawalis? Sinabi ni Chen Lei, ang iyong mahiwagang gamot, ito ay talagang hindi makatwiran. Ang mahimalang gamot ay isang bagay na walang master, at ang mga nakatakdang makakuha nito. Bakit mo nasabi na sa iyo ang mahiwagang gamot na ito? Ang disipulo ng banal na lupain ng universo ay sinabi ni Chen Lei na naramdaman niya na ang mga salita ni Chen Lei ay napakamakatwiran, at siya ay hindi nakaimik at namumula ng ilang sandali. Saan ba ang daming kalokohan, itong salamangka na gamot ay hindi sa atin, dahil ba ang sa iyo ay hindi gawa? Sinabi mo na totoo, itong salamangka na gamot ay nakatadhana na makuha ito, ngunit hindi ito ang sinasabi mo kung ito ay itinadhana o hindi, sino kung inumin mo ito, kung gayon sino ang nakatadhana para sa himalang gamot na ito? Panipi. Malamig na sabi ng isa pang disipulo mula sa sacred land ng Yin at Yang. Ang dalawang dakilang kapangyarihan ng angkan ng Pangyao, na lalo pang tumingin ng masama kay Chen Lei, ay naglabas ng malakas na momentum na handang sakupin siya. Kabanata 405. Alam din ni Chen Lei na imposibleng hikayatin ang mga taong ito na umalis sa ilang salita lamang, at handa siyang mabuti para sa unang digmaang pandaigdig. Sa oras na ito, nag-react din ang disipulo ng Holy Land of the Universe, alam niyang tinutokso siya ni Chen Lei, at may bakas ng galit ang sumilay sa kanyang mga mata. Sa huli, walang masabi ang magkabilang panig, at sumiklab ang digmaan. Maging ito man ay ang dalawang powerhouse ng Pangyao clan, o ang mga disipulo ng Universe Holy Land at Yin-Yang Holy Land, alam nilang lahat na si Chen Lei ang bida, kaya ang apat na umaatake ay dumiretso kay Chen Lei. Gayunpaman, hindi nag-iisa si Chen Lei sa ngayon, ngunit may makapangyarihang katulong. Sina Lion Centipede 3 at Zubame ay sabay-sabay na umungal at nagmamadaling umakyat, pinipili ang kanilang mga kalaban, na nagpagaan ng maraming pasanin kay Chen Lei. Ang kasalukuyang kalaban ni Chen Lei ay si Pangyao ng Pangyao clan. Ang malakas na lalaking ito ng angkan ng Pangyao ay may mata na kasing talas ng kuryente, at ang kanyang mga kuko ay kasing talas ng mga talam. Nagpakita si An Pangyu ng mahinang gintong liwanag. Lumilipad ito ng paalang at paalang. Ang bilis ay napakataas. Isang kuko at isang kuko ang tumama kay Chen Lei. Sa dalawang kuko ng Pang Demon na ito, isang mahinang gintong liwanag ang sumilay. Bagamat hindi ito ang mahuhusay na pamamaraan ng kayamanan ng Jinpang clan, ang Jinpang Tiantian Tier Art, isa rin itong napakalakas na kayamanan. Sa bawat pagindayog ni Pangpang, madaling mapunit ang lahat ng hangin, na gumagawa ng matalim at walang kapantay na tunog ng pagsipol. Ang tuktok ng burol ay direktang tinangay ng aura ni Pang Klo, at kahit na mayroong walang katapusang kailaliman, ang kapangyarihan nito ay kamangha-mangha. Kahit na matagumpay ang physical body cultivation ni Chen Lei,
hindi siya nang ahas na subukan kung ang kanyang pisikal na katawan ay tyrannical o kung ang kanyang mga kuko ay mas matalas. Binasag ni Chen-Lei ang kanyang kidlat na mga hakbang, at ang kanyang buong figure ay naging isang malabong imahe, tulad ng isang ulap ng usok, at nakipag-away ng gusto kay Pang Yao. Ang bilis ng labanan ng magkabilang panig ay kasing bilis ng kidlat, parang electric light at flint, at ang mga mata ng ordinaryong tao ay hindi makasabay sa bilis ng pagitan ng dalawa. Naikuyom ni Chen-Lei ang kanyang mga kamao at umiling kasama si Pang Yao. Ang walang katapusang aura ay lumabas sa pagitan ng dalawa, na may gintong liwanag na sumisikat sa lahat ng dako. Sa huli, isang marka ng kuko na may malalalim na buto ang lumitaw sa kamao ni Chen-Lei, at damaloy ang dugo, at ang malakas na lalaki ng angkan ng Pang Yao ay patuloy na nagkumbulsyon gamit ang kanyang mga kuko, at ang isa sa kanyang mga kuko ay nabali ni Chen-Lei. Malamig ang mga mata ni Pang Yao, at hindi pa siya nakaranas ng ganoong kalaking kawalan, na nagpagalit sa kanya. Natuklasan din ni Chen-Lei ang asensya ng lakas ni Pang Yao, talagang napakalakas niya at matatawag na karibal. Gayunpaman, hindi ito ang oras para sa kompetisyon sa pagkakataong ito, ngunit isang labanan sa pagitan ng buhay at kamatayan. Sa makatuwid, direktang ginamit ni Chen-Lei ang mga hold card sa kanyang kamay at kinuha ang panukat na ruler sa kanyang kamay. Sa sandaling ilabas ang panukat na ruler, nagkaroon ng malakas na pagbabago-bago ng hininga, na nagparamdam kay Pang Yao ng pagtibok ng kanyang puso. At ang Pang Yao na ito ay agad na bamuka ang kanyang bibig at naglabas ng isang gintong pamaypay. Ang mahalagang pamaypay na ito ay gawa sa mga balahibo ng bato na may gininto ang pakpak, na naglalabas ng purong gininto ang liwanag, at parehong makapangyarihan. Agad kumilos si Chen-Lei, dinurog ang panukat na ruler, at direktang itinutok ang kanyang ulo sa Pang Demon. Nakita ko lamang ang isang malaking pinuno ng liwanag, na tila umabot sa langit at lupa, at ang kapangyarihan nito ay walang hanggan, at ito ay nahulog ng husto. Sa ilalim ng pressure na ito, ang mga burol sa ibaba ay gumuho ng walang tunog. Ang Panginoon ng angkan ng Pang Yao ay nakaramdam ng matinding pressure na halos masuffocate siya, at ang pressure na ito ay tiyak na hindi niya kayang pantayan. Sinubukan ng makapangyarihang angkan ng Pang Yao ang kanilang makakaya upang sirain ang gintong treasure fan, para lamang makita ang gininto ang liwanag na sunod-sunod na tumama mula sa treasure fan. Ang mga gininto ang ilaw na ito ay pawang mga gintong balahibong palaso, bawat isa ay ilang metro ang haba, malamig at matalas, tulad ng isang gintong sibat. 10 o daan-daang malalaking golden feather arrow ang biglang nag-vibrate at naging golden light, na tumutusok pasulong. Umalangaw-ngaw sa kalangitan ang tunog ng paglusob sa kalangitan, parang kulog at dagandong, nanginginig na mga poste. Shich. Ang tumatagos na kapangyarihan ng Golden Feather Arrow na ito ay hindi pangkaraniwan, at ang rating ng mahalagang fan na ito ay hindi mababa, at ang kapangyarihan na ginagawa nito ay napakalakas. Sa katunayan, ang Jinpeng fan na ito ay talagang isang kayamanan sa ilalim ng angkan ng Pang Yao. Ito ay ibinigay ng matanda ng malakas na tao ng angkan ng Pang Yao upang ipaglaban ang magandang kapalaran sa Xuanwu Cave at tumangay sa lahat ng sulok ng angkan, mundo. Ginamit ng kalaban. Ang ilan sa mga pag-atake na inilabas ng mahalagang pamaypay na ito ay tumagos sa anino ng panukat na pinuno, at ang ilan ay nawasak ng anino ng panukat na pinuno. Maaaring sabihin na ang mga kapangyarihan ay balanse, o ang mga kayamanang ito ay pantay na tugma. Ang kapangyarihan ng fan ay hindi bababa sa hindi mas mahina kaysa sa isang ruler. Dahil sa resultang ito, nagulat si Chen-Lei. Alam niya kung gaano kalakas ang isang makalangit na pinuno, ngunit ang gininto ang ningning na iyon ay ganap na sumalungat sa lakas ng makalangit na pinuno. Hindi bababa sa, ang kapangyarihan ng pinuno ay lubhang hamina. Nang makita ito ni Chen-Lei, naging electric light ang kanyang katawan, at sumugod siya patungo sa malakas na Jinpeng clan. Sa sandaling ito, ang buong katawan ni Chen-Lei ay lumitaw sa isang dagat ng kuryente, tulad ng isang malaking kulog at kidlat, isang malaking kulog at totoong dragon ang bumagsak sa kulog at kidlat, at sa wakas ay nag-drill out mula sa kulog at kidlat, at pumailan lang sa ang hangin lamang ang maputlang gintong si Pang Yao. Si Chen-Lei ay isa sa pinakamagaling at pinakamalakas na kayamanan ng Thunder at Lightning True Dragon. Upang maiwasan ang mahabang gabi at panaginip, direktang ginamit ni Chen-Lei ang isa sa kanyang pinakamalakas na galaw.
Ang Thunder True Dragon at Lightning Baoshu ay napakalakas, at ang bilis ay napakabilis, at ito ay lubhang nakasalikop sa makapangyarihang Pang Demon Race sa hangin. Biglang sumiklab ang 10,000 mga ilaw ng kuryente, at ang liwanag ng kulog at kidlat ay napakasilaw na napakaputi nito na hindi nakikita. Sa hangin, nagkaroon ng malakas na dagandong ng nag-aatubili na boses ni Pang Yao, na tila labis na galit, at ang matalim na tunog ay halos tumagos sa kalangitan. Sunod-sunod na lumipad pababa ang maputlang gininto ang balahibo. Nang mawala ang liwanag ng kulog sa kalangitan, sa himpapawid, ang napakagwapong pangkat ng mga Pang Yao clan, sa sandaling ito, ay parang bundok na nalaglag ang buhok. Isang piraso ng manok. Sa sandaling ito, karamihan sa mga balahibo nito ay nawasak ng kulog at kidlat. Ang ilang mga lugar ay nagpakita ng kulay rosas na malambot na laman, at ang ilang mga lugar kung saan nabali ang mga balahibo ay nasusunog na itim, at maging ang ilang mga lugar ay mainit pa rin, na naglalabas ng mga bugzo ng init. Ang amoy ng karne. Ang Pang Yao clan, isang makapangyarihang tao, ay tinamaan ni Chenlei ng hindi namamalayan, at halos diretsyong niluto ni Chenlei. Dahil dito ay hindi nagalit si Pang Yao mula nang siya ay ipinanganak hanggang ngayon, hindi pa siya nakaranas ng ganoong kalaking kawalan. Ang Pang Demon ay umungal at umungal, gumawa ng tunog na parang dragon, umaatungal sa mga bundok at ilog, ang demonyong enerhiya sa kanyang katawan ay gamulong, at ang gininto ang liwanag ay sumikat. Mula sa kanyang katawan, ang mga makakapal na gininto ang rune ay nakipag-ugnay sa hangin at naging isa pang gintong sibat na inilabas, na naglalabas ng mga pagsabog ng malalakas at matalim na pagbabago-bago. Ang Pang Yao na ito ay talagang nagalit, at direktang ginamit ang pinakamalakas na talentong kasanayan na natutunan niya mula sa cultivation upang ganap na patayin si Chenlei. Ang gintong sibat, sunod-sunod na sibat, na nag-alab ng walang kapantay, na may kapangyarihang tumagos sa kuweba ng bundok, at tumusok pasulong. Ang bilis nito ay napakabilis na naging isang shower ng liwanag, na tila may kakayahang lumikha ng isang walang laman. Magbigay ng penetration. Kabanata 406. Hinarap ni Chenlei ang mabangis na pag-atake ni Pang Yao, at siya ay mabangis. Ang malakas na pagkislap ng ilaw ng kuryente na namamalagi sa palad ng kanyang kamay ay halos naging bola ng kidlat na 10-10 milya ang laki, mabangis patungo sa gintong sa harap. Ang kapangyarihan ng mapanirang palad ng kidlat ni Chenlei ay tumaas ng husto. Ang set ng lightning palms na ito ay isang pangunahing pamamaraan sa Lady Sutra, ngunit kung ang paglilinang ay pinuhanggang sa lalim, ito ay mas makapangyarihan kaysa sa ilang mga kayamanan, at ito ang pundasyon sa Lady Sutra. Sa huling buhay, si Chenlei ay nagsanay ng lightning palm cultivation sa isang hiwalay na estado, at batay sa lightning palm, naunawaan niya at lumikha ng isang natatanging kayamanan ng lightning 5 elements palm. Ang Lightning 5 Elements Palm ay isang kakaibang kayamanan na natanto ni Chenlei pagkatapos niyang linangin ang Lightning Palm to Transcendence. Pinagsama ng Lightning Palm ang kapangyarihan ng 5 elemento at nakakagulat na malakas. Ngayon, isinama ni Chenlei ang mga tunay na katangian ng essence ng Biluotong Tian Secret Art at 9 Turns Golden Body Secret Art, at minsang naglagay ng napakagandang gintong apoy sa Golden Palace. Ngayon, sa katawan ni Chenlei, ang kidlat na tunay na kakanyahan ay ang mainstay, ang katangian ng tubig ng 9 Heavens Blue Heaven Secret Art, ang metal ng 9 Turns Golden Body Art, at isang bakas ng fire attribute. Hindi pa man umabot sa puntong balanse ang 5 elemento, ngunit, sa palad ng kulog, ang 3 katangian ng tubig, apoy at ginto sa 5 elemento ay maaari ng pagsamahin. Ang kidlat na palad, na pinagsasama ang 3 katangian ng tubig, apoy, at ginto, ay makapangyarihan at makapangyarihan. Sa isang putok ng palad, yumanig ang langit at lupa. Ang liwanag ng kulog ay parang talon, at ang malawak na kaputian ay naging dahilan upang hindi ito matingnan ng diretsyo. Nabaril ang palad ni Chenlei, at ang kanyang palad ay napapalibutan ng walang katapusang liwanag ng kulog. Agad siyang nagpalubog ng 10 o daan-daang gintong sibat. Kasunod nito, ang gintong liwanag ay sumabog at nasunog sa asul na usok ng marahas na enerhiya ng kidlat. Si Pang Yao ay sumigaw, ang kanyang mukha ay namutla, ang kanyang katawan ay namumulaklak na may maliwanag at nakasisilaw na gininto ang liwanag, tila kahit na ang kanyang dugo ay malapit ng masunog,
at talagang nakaramdam siya ng isang nakamamatay na krisis, at kailangan niyang sunugin ang kanyang potensyal na labanan ang makapangyarihang ito, nangingibabaw, at matibay na palad. Isang malaking kamay na napapalibutan ng electric light ang madaling tumagos kay Pang Yao ng buong lakas. Sinunog ang body-protecting light curtain na nagmula sa dugo ni Jin Pang, at tumapak sa kanyang dibdib. Sa isang palad, ang katawan ng masamang espiritu na si Pang Yao ay nagkapira-piraso, at ang dugo ay bumagsak. Ang walang katapusang ilaw ng kuryente ay damaloy sa mga labi ng katawan ng Pang Demon, na naglalabas ng mga malalakas na hiyawan, na sinusunog ang katawan ng Pang Demon sa asol na usok. Sa wakas, ang katawan ni Pang Yao ay sumabog, at maging ang kanyang ulo ay sumabog sa isang ambon, ganap na bumagsak. Kuya, ang isa pang Pang Yao sa gilid, na nahati ang kanyang mga mata, sumuko sa kanyang kalaban, naging isang gintong liwanag, at mabilis na sumugod kay Chen Lei. Ang Pang Demon na ito ay parang gintong bulalakaw. Nasunog ang buong katawan niya ng 10,000 gintong sinag. Kung ikukumpara sa ibang Pang Demon na pinatay ni Chen Lei, mas malakas siya. Ang bloodline ni Jin Pang sa kanyang katawan ay mas malakas kaysa sa mas makapal ni Kuya. Sa sandaling ito, ang Jin Pang bloodline sa katawan ng Pang Demon na ito ay pinasigla at marahas na nasunog. Ang mga gintong rune ay bumaril mula sa kanyang katawan, na naging isang higanteng gininto ang liwanag na nagniningning sa hangin. Jin Pang Tian Claw, ito ang pinakamakapangyarihang pamamaraan ng treasure ni Jin Pang. Itong Pang Demon na may bloodline na Jin Pang ay talagang gumagamit ng pinakamakapangyarihang pamamaraan ng treasure ni Jin Pang. Ang malaking gininto ang kuko na ito ay napapaligiran ng hindi mabilang na mga gintong ilaw, tulad ng isang malaking gintong ulap, na tumatakip sa kalangitan, at ang dulo ng kuko ay kumikinang sa malamig at matalim na liwanag. Ang ganitong uri ng liwanag ay may walang kapantay na kapangyarihang tumagos, at mas malakas kaysa sa pinakawalang kapantay na liwanag ng espada. 5 mahahabang golden claw na ilaw ang nag-spray para diretsyong mapunit ang kawalan, at ang eksena ay nakakatakot. Ang malaking kuko na ito ay direktang tumusok sa tianlinggay ni Chen Lei, napakabangis, at gustong patayin si Chen Lei sa isang iglap. Itinaas ni Chen Lei ang kanyang palad, at ang electric light ay bumaril sa kalangitan, tulad ng isang kulog na talon ng dagat, na bumagsak sa kalangitan, napakabangis, at binati ang malaking gininto ang kuko na tumama ng malakas. Maraming alam si Chen Lei tungkol sa walang katulad na sining ni Jin Pang sa pagpunit ng mga kuko ng langit. Noon, minsan niyang pinatay ang isang demonyong santo ng Jin Pang clan, nakakuha ng treasure bone na may kumpletong treasure rune, at nahulaan ang walang katulad na kayamanan na ito. Ang totoong Thorn Sky Claw ni Jin Pang ay natural na nagtataglay ng walang cap-ores na kapangyarihan, at tiyak na hindi ito isang bagay na maaari niyang labanan ngayon. Gayunpaman, itong Jin Pang Sky Prying Claw na hindi kayang gawin ng master ni Pang Yao ay ganap na tunay na kapangyarihan at refinement ng Jin Pang Sky Plucking Claw. Ang kuko na ito ay isang hugis lamang, hindi isang Diyos, kaya bakit natatakot si Chen Lei dito? Ang palad ni Chen Lei ay napapaligiran ng walang katapusang kulog at kidlat, na gumagawa ng nakakatakot na dagandong ng kulog, tulad ng isang sagradong tambol na humahampas sa pagitan ng langit at lupa, na tila kayang sirain ang langit at lupa, at ang mga kaluluwa ay nakaramdam ng matinding takot. 5 elemento ng kidlat na palad, sa gitna ng kalangitan na puno ng kulog, isang malaking kumikinang na palad na naka-intertwine sa pamamagitan ng hindi mabilang na walang katapusang pagkulog rune, dala ang 3 katangian ng ginto, apoy at tubig, pagkaladkad ng daan-daang milya ng kulog at kidlat, sinampal ang mabangis na mga kamay sa mga kuko ng Jin Pang na lumuluha sa langit na nahulog mula sa langit. Sa isang sandali, ang hindi mabilang na mga rune sa pagitan ng dalawa ay pumailan lang sa kalangitan, ang sigla ay kumulo, ang ginintoang at lila na maliwanag na sinag ay tumama sa hadlang, pagkatapos ay sumabog, na naging baha ng liwanag, at biglang lumawak palabas, tulad ng isang malaking lilang gintong halo sa pangkalahatan, hindi sapat ang palm. Ang malaking kapangyarihan ay direktang ginawang fly ash ang ilang matataas na bundok, at tahimik na nawala sa manipis na hangin, na nakakatakot. Pinunit ni Jin Pang ang mga kuko at natalo sa isang iglap, at pagkatapos, nagniningning pa rin ng walang katapusang ilaw ng kuryente, naglabas ng isang mabangis na 5 elementong thunder gas bomb, sinampal ang ulo ng Pang Demon na malakas na nadudurog.
Napasigaw si Pang Yao, at agad na sumabog sa ambon ng dugo, na walang iniwang balahibo na buo. Pagkatapos ng mayabang na patayin ni Chen Lei ang dalawang panghalimaw, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng hindi maipaliwanag na kabaliwan. Sa pagtingin sa paligid, ang dalawang disipulo ng dalawang banal na lugar ng Chen Kun at Yin at Yang ay nasa kanilang mga puso. Malamig na yelo. Sa sandaling ito, ang mga disipulo ng dalawang banal na lugar na ito ay nasagasaan ng Shear 2 at Centipede 3, na mabangis na nakikipaglaban. Gayunpaman, ang dalawang disipulo ng dalawang banal na lugar, sina Chen Kun at Yin at Yang, ay talagang pinigilan ng husto ang Lion 2 at Centipede 3, na iniwan ang Lion 2 at Centipede 3 sa isang dahado. Wala silang kapangyarihang lumaban at matiis lamang ang kanilang nagagawa. Si Bami Zhu sa gilid ay nababalot din ng dugo na may mga galos sa katawan sa mga oras na ito. Gayunpaman, ang Pig Bami ay may makapal na balat at dugo, na mukhang nakakatakot, ngunit sa katunayan ito ay sugat lamang sa balat. Ang Pang Demon ang natama ng palad ni Chen Lei. Ang Pang Yao na ito ay kasing bilis ng kuryente, at siya ang mortal na kaaway ni Zhu Bami. Bagamat ipinanganak si Zhu Bami na may supernatural na kapangyarihan, hindi man lang niya hinawakan ang mga balahibo ni Pang Yao, ngunit nahuli siya ng 12-dosenang mga galaw ni Pang Yao na puno ng dugo. Para naman sa Lion 2 at Centipede 3, sila ay pinigilan ng dalawang disipulo ng Yin Yang Holy Land at Chen Kun Holy Land. Hindi sa sila ay mahina, ngunit sa halip ay ang dalawang disipulo ng Yin Yang Holy Land at Chen Kun Holy Land. Ang lupa, bawat isa ay sumisira ng isang napakalakas na kayamanan. Ito ay matatag na sugpuin ng Lion 2 at Centipede 3. Kabanata 407. Ang Lion 2 at Centipede 3 ay hindi mas mahina kaysa sa dalawang disipulo, Yin Yang Holy Land at Chen Kun Holy Land, ngunit nagdusa sila sa kawalan ng magandang kayamanan. Ang boring bell ng Lion 2 at ang Centipede hook ng Centipede 3 ay dinurog ng scale ruler ni Chen Lei. Ang Lion 2 at Centipede 3, na nawala ang bow lion bell at Centipede hook, ay hamina ng higit sa kalahati ng kanilang lakas. Sa sandaling ito, mahigpit na hinawakan si Shear ng Yin at Yang diagram sa mga kamay ng mga disipulo ng Yin at Yang Holy Land, at nahirapang lumaban. Ang larawang Yin at Yang na ito ay nakalat, at ito ay 10-10 milya ang laki. Dalawang Yin at Yang aura ang umikot dito, na naglalabas ng malaki at napakalakas na pagbabago-bago ng sigla. Samantala, ang Centipede 3 ay kinokontrol ng Universe Furnace. Ang Universe Furnace na ito ay naglabas ng malajade na liwanag, na tila kayang pigilan ang kalangitan. Nahulog ito sa ulo ng Centipede 3. Sinira ng Centipede 3 ang devilish energy. Gayunpaman, ang buong katawan ni Centipede ay nanginig, dahil ang Chen Kun Furnace na ito ay masyadong mabigat, at halos madurog siya sa putik. Ang dalawang disipulo ng banal na lupain ng universo at ang banal na lupain ng Yin at Yang, silang dalawa ay bihirang mga wizard sa loob ng libu-libong taon, mayaman sa mga Diyos tulad ng Jade, at ang ugali ay kasing ganda ng mga immortal, nagtataglay ng kakaibang kagandahan ng kataasan. Sa sandaling ito, sa puso ng dalawang taong ito, 12 punto ng takot para kay Chen Lei ang nabuo. Bagamat matindi ang laban nilang dalawa sa Lion 2 at Centipede 3, pareho silang may bakas ng isip at binigyang pansin ang mga galaw ni Chen Lei. Alamin na si Chen Lei ang kanilang pangunahing target. Pagkatapos ng lahat, ang mahiwagang gamot ay nahulog sa mga kamay ni Chen Lei. Ang dalawang halimaw na pang ay sinampal hanggang sa mamatay ng nangingibabaw na 5 elemento ng palad ni Chen Lei, na naging dahilan upang ang mga puso ng dalawang alagad ng banal na lupain ay magdulot ng magulong alon, na nagpapataas ng kanilang pagbabantay kay Chen Lei sa pinakamataas na antas. Tinanong nilang dalawa ang kanilang sarili kung natatakot ba sila sa dalawang pang beast, ngunit kung kaya nilang patayin ang dalawang pang beast ng ganoon kadali, tiyak na hindi nila ito magagawa. Sa oras na ito, binawi ni Chen Lei ang panukat na ruler sa hangin, at kasabay nito, natural na nahulog sa kanyang mga kamay ang Jinpang Fan. Tungkol naman sa mga kayamanan sa kamay ng dalawang Pang Yao, hindi rin mahuhulog si Chen Lei. Matapos gawin ang lahat ng ito ay isang bagay na syempre, at pagkatapos ay dahan-dahang naglakad si Chen Lei patungo sa dalawang disipulo ng banal na lupain. Tungkol naman sa dalawang disipulo sa banal na lupain, nang si Chen Lei ay napilitang lumapit,
hindi sila nang ahas na kunin ang mga ito ng walang ingat, at mabilis na binawi ang kani-kanilang mga kayamanan, isinabot ang mga ito sa itaas ng kanilang mga ulo, at mahigpit na pinrotektahan ang kanilang mga sarili na parang kaharap nila, isang kaaway. Matapos mahanap ng dalawang disipulo sa banal na lupain ang kanilang mga kayamanan, nakahinga ng maluwag sina Shi-er at Wu-san. Kung ilang sandali pa si Chen-lei, hindi na sila makakaligtas. Sa sandaling ito, kung ito man ay Lion 2, Centipede 3, o Zubame, sigurado si Chen-lei. Dahil sa 5 elemento ng Palm Thunder na ginamit ni Chen-lei ngayon, ang uri ng mabangis at dominanteng air machine, talagang naramdaman nila ito, ganoong uri ng napakalaking kapangyarihan, madali nila itong malipol. Sa sandaling ito, ang Lion 2 at Centipede 3 ay lahat ng mapalad sa kanilang mga puso. Sa kabutihang palad, kinilala nila si Chen-lei bilang master sa halip na labanan si Chen-lei hanggang sa wakas. Kung hindi, ang dalawang pang-demon ang magiging wakas nila, at walang mga bangkay. Dahan-daang naglakad si Chen-lei patungo sa dalawang disipulo ng Yinyang Holy Land at Shenkun Holy Land. Siya ay lumakad ng napakabagal, ngunit siya ay may matinding pang-aapi. Sa sandaling ito, tila ang kapangyarihan ng langit at lupa ang kanyang pinagpala. Magkaroon ng pangkalahatang kalakaran. Ang dalawang disipulo ng banal na lupain ng universo at ang banal na lupain ng Yin at Yang, naramdaman na lang nila na si Chen-lei sa harapan nila ay parang isang prehistoric beast, na nagpapalabas ng nakakatakot na makapangyarihang kapangyarihan. Ang ganitong uri ng panggigipit ay halos bumuho ang kanilang mga isipan, at tanging ang kayamanan na nasa harapan niya lamang ang maaari niyang labanan ang pamimilit na ito. Sa kasalukuyan, pareho silang mapotla, at ang kanilang mga templo ay basang-basa ng pawis. Sa sandaling ito, ang dalawang alagad ng banal na lupain, isa-isa, ay natakot, paano magkakaroon ng gayong makapangyarihang tao. Iniisip nila na ang kanilang mga talento ay hindi mas mababa sa sinuman, at sila ay may marangal na pinagmulan. Sila ang mga alagad ng pinakamakapangyarihang banal na lupain ng sangkatauhan. Sa parehong henerasyon, hindi sila tumatanggap ng sinuman. Ngunit ang pagtingin kay Chen-lei sa kanyang harapan, siya ay isang lahi din ng tao, mas bata sa kanila, ngunit ang lakas ng kanyang katawan, natatakot ako na ang kanilang Panginoon ay hindi kinakailangang magkaroon ng ganoon kalakas at malaking lakas. Sa ilang sandali, ang dalawang disipulo ng banal na lupain ng universo ay medyo nawala. Si Chen-lei ay nagkaroon ng malamig na kuryente sa kanyang mga mata, at dahan-daang nagsalita, "Ibig mo rin ang mahiwagang gamot na ito, gusto mo bang kunin ito sa akin?" Ang mga salita ni Chen-lei ay tumama sa isip ng dalawang disipulong banal na lupain na parang kulog, at dumagundong ng malakas sa ilang sandali. Ang dalawang disipulong ito sa banal na lupain ay hindi alam kung paano sisigot. Gusto talaga nilang ipaglaban ang miracle medicine. Ito ay isang himala na gamot na bihira sa milyon-milyong taon. Ang sinumang makakita nito ay hindi nagseselos o gaaman. Gayunpaman, napakatindi ng pressure na ibinigay sa kanila ni Chen-lei kaya hindi sila nang ahas na kumilos. Natukoy nila mula sa subconscious na hindi sila ang kalaban ni Chen-lei, at laban kay Chen-lei, tiyak na matatalo sila. Nakita ni Chen-lei na hindi nagsasalita ang dalawa, at sinabing, "Para sa kapakanan mo bilang sangkatauhan, hindi kita papatayin, huwag mo akong pakialaman, kung hindi, itong dalawang pangyaw ang magiging kapalaran mo." Panipi palihis na guhit. Nang marinig ko ang mga salita ni Chen-lei, ang dalawang disipulo sa banal na lupain ay hindi maiwasang tumingin sa isa't isa. Sa ilang sandali, hindi nila alam kung aalis sila sa kawalan ng pag-asa, o kung sila ay lalaban ng husto. Bilang mga alagad ng banal na lupain, silang dalawa ay likas na may malakas na whole card, ngunit sila ba ay kalaban ni Chen-lei kapag ginamit nila ang kanilang mga whole card? Ang ideyang ito ay patuloy na nagtatagal sa kanilang isipan. Sa madaling salita, naramdaman nila ang mapanganib na hininga na nagmumula kay Chen-lei. Gayunpaman, ang tukso ng isang mahiwagang gamot ay halos nawalan sila ng malay. Sa sandaling ito, tila may dalawang kontrabida na nag-aaway sa kanilang isipan. Pinayuhan sila ng isa na lumayo sa demonyong ito hanggat maaari, habang ang isa ay patuloy na nagpapaliwanag sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng isang milagrong lunas. Nang makita ni Chen-lei na nagbigay siya ng babala, ang dalawang disipulo ng banal na lupain ay nag-aalangan pa, ang kanyang mukha ay biglang lumubog,
ang kanyang katawan ay sumabog sa lakas, at pinigilan niya ang dalawang disipulo ng banal na lupain. Naramdaman na lamang ng dalawang alagad ng banal na lupain na parang bumabagsak ang langit mula sa himpapawid. Ang tila hindi magagapi na sitwasyon ay madaling durugan sila sa putik, at nagulat sila at mabilis na winasak ang kayamanang nakasabit sa kanilang mga ulo. Pagkaraan ng ilang sandali, sumugod si Baoguang sa gabi, at ang yin at yang hulalala na imahe ay kumalat sa 12-dosenang milya. Ang pangalawang larawan ng yin at yang chi ay umiikot. Ang buong larawan ng yin at yang ay nagbabago tulad ng isang karagatan, at kahit na ang kawalan ay sumusunod sa mga pagbabagong ito. At okay. Tulad ng para sa iba pang mga disipulo ng banal na lupain ng universo, ang Tiancun Furnace ay kumikinang ng maliwanag, at ang maliwanag na liwanag ay nagpapaliwanag sa kalangitan, na nagtataglay ng pinakamataas na kapangyarihan upang halos baguhin ang mundo. Ang liwanag ay napakatalino na imposibleng tumingin ng direkta sa ito. Ang dalawang disipulo ng banal na lupain ng yin at yang at ang banal na lupain ng universo, na sinisira ang dalawang makapangyarihang kayamanan na ito, halos hindi makalaban sa hindi magagapi na aura ni Chen Lei. Ang dalawang kayamanan na naglalabas ng makapangyarihang aura ay tila nagdulot din ng pinakamataas na kumpiyansa sa dalawang disipulo ng banal na lupain, at ang kanilang mga mata ay unti-unting naging matigas. Kabanata 408. Dalawang makapangyarihang kayamanan, ang mapa ng Yin-Yang at ang Tiancun Furnace. Ito ang dalawang hindi magagapi na kayamanan ng Yin-Yang Holy Land at ng Tiancun Holy Land. Ang mga pangalan ng banal na lupain ng Yin at Yang at ang banal na lupain ng universo ay ipinangalan sa dalawang kayamanang ito. Siyempre, ang larawang Yin at Yang at ang Tiancun Furnace na nasa kamay ng dalawang disipulong ito sa banal na lupain ay hindi ang dalawang kayamanan ng pagsupil sa banal na lupain. Ang parehong mga kayamanan ay hindi kailanman umiral sa mga alamat. Walang sino man ang nakakita sa dalawang kayamanang ito sa kanilang sariling mga mata. Ang dalawang kayamanan sa kanilang mga kamay ay dalawang imitasyon. Gayunpaman, kahit na ang imitasyon ay isang napakalakas na imitasyon, na umaabot sa ikalimang order na pinakamahusay na antas. Kahit nasa lakas ng dalawang banal na lupain na Tianzhao, imposibleng sirain ang buong kapangyarihan ng dalawang kayamanang ito sa oras na ito. Gayunpaman, isang bagay ang tiyak, ang dalawang kayamanang ito ay lubhang makapangyarihan. Kung maibabalik ang lahat ng kanilang kapangyarihan, magkakaroon sila ng kapangyarihang wasakin ang mundo. Nadama ng dalawang disipulo sa banal na lupain ang napakalaking kapangyarihan ng dalawang kayamanang ito. Sa pamamagitan ng isang sumusuportang puwersa na tulad nito, ang kasakiman sa kanilang mga puso ay hindi na mapigil. Si Chen Lei ay napakalakas. Ngunit paano sila magiging malambot na persimmons? Sa dalawang makapangyarihang kayamanan na ito, hindi imposibleng labanan si Chen Lei. Sa pag-iisip nito, agad na naging determinado ang dalawang alagad ng banal na lupain, na ipinaglalaban ang pagkakataong nagdulot ng inggit sa lahat sa mundo. Kung makukuha nila ang mahimalang gamot, tiyak na makakatayo sila sa tuktok ng mundong ito sa hinaharap at maging pinakamalakas na tao na tinitingala ng hindi mabilang na mga tao. Sa pag-iisip ng mga benepisyo pagkatapos makuha ang mahiwagang gamot, ang dalawang disipulo ng banal na lupain ay agad na kumulo sa sigasig, at ang takot kay Chen Lei ay nawala sa isang iglap. Alam ni Chen Lei ang lahat tungkol sa mga psikolohikal na pagbabago ng dalawang disipulong ito ng Holy Land, at bahagyang bumantong hininga. Noong una, binalak niyang iligtas silang dalawa, ngunit ngayon ay tila napakasimple niyang iniisip. Nahaharap sa tukso ng isang mahimalang gamot, isang kayamanan na lumalaban sa langit, kung gaano karaming mga tao sa mundo ang maaaring magising at makita. Maging si Chen Lei mismo ay hindi nang ahas na sabihin na kaya niyang labanan ang lahat ng tukso sa mundo, lalo pa ang dalawang bagitong disipulo sa dalawang banal na lugar na ito. Ibigay mo ang magic medicine, kung hindi, wala tayong pakialam na ipadala ka sa kalsada. Ang dalawang banal na disipulo ni Yin at Yang at Tiancun, pagkatapos gumawa ng desisyon, ay tumigil sa pag-aalinlangan at direktang sumigaw kay Chen Lei. Naramdaman ng dalawa ang lakas ni Chen Lei, at nang hindi sila pinag-uusapan, bumuo sila ng isang alyansa sa walang kapantay na pagkakaunawaan, at gusto nilang magtulungan upang sugpuin si Chen Lei. Ito talaga ang lakas na ipinakita ni Chen Lei ngayon, na naging dahilan ng pagkatakot ng dalawang banal na lupain na ito,
at wala ni isa sa kanila ang siguradong matatalo si Chenlei. Gayunpaman, kung ang dalawa ay pinagsama, ang mga resulta ay magiging iba. Kung magsanib puwersa silang dalawa at matalo ni Chenlei, hindi talaga sila karapat-dapat na maging mga alagad ng banal na lupain. Nakita ni Chenlei na sa wakas ay natalo ng dalawang disipulo ng banal na lupain ang katwiran ng may kasakiman, at ganap na inalis ang bakas ng kahinahunan sa kanyang puso, na may matatag na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung walang sakit sa balat, malamang na hindi susuko ang dalawang alagad ng banal na lupain. Narinig mo ba ang sinabi namin? Nanlamig ang mukha ng disipulo ng Yin Yang Holy Land, at galit siyang sumigaw, na nagpapakita ng naiinip na ekspresyon sa kanyang mukha. Kung gusto mo ng magic medicine, depende ito sa iyong kakayahan. Ang dalawang disipulo sa banal na lupain ay nagkatinginan, tumanggo sa isa't isa, at pagkatapos, nang walang pag-aalinlangan, ang bawat isa ay nagdurog ng isang kayamanan sa itaas ng kanilang mga ulo, naglalabas ng kamanghamanghang kapangyarihan, at inatake si Chenlei. Ang larawan ng Yin at Yang, ang jingle ay umalangaw-ngaw sa buong kalangitan, ang dalawang Yin at Yang Qi, patuloy na umaagos, naglalabas ng itim at puting liwanag. Sa kanila, ang itim na liwanag ay malamig at mapait, habang ang puting liwanag ay walang hangganang init. Ang dalawang ilaw ay magkakaugnay sa isa't isa. Pareho silang mainit at malamig, at may napakalakas na kapangyarihang mapanirang. Ang hininga lang na kumalat ay nagpalayo na ng ilang tao. Ang bundok ay gumuho ng walang tunog, ang kalahati ay naging magma, at ang kalahati ay natatakpan ng yelo. Ang Qiankun Furnace ay nagradiated ng nakakasilaw na liwanag, na tila may kapangyarihang baligtarin ang universo. Ang kawalan kung saan siya nakatayo ay naging sobrang baluktot at malabo, at kahit na walang laman na mga pagkakamali ay lumitaw. Ang mga piraso ng kawalan ay lumitaw paminsan-minsan. Extinction, horror is infinite. Ang pinakamataas na kapangyarihan na pinalabas ng dalawang malalaking kayamanan ay lumundag, tulad ng isang malaking alon, at sumugod patungo sa lugar kung saan nakatayo si Chenlei. Ang kawalan ay nilipol bawat pulgada, at ang eksena ay nakakatakot, tulad ng pagkalipol ng mundo. Sa sandaling ito, naramdaman ni Chenlei ang isang kapirasong malamig na hininga na dumarating, na parabang dadalhin siya sa walang katapusang malamig na takot, habang ang isa pang hininga ay lubhang nakakapaso, at tila pinapasok siya sa mahabang apoy, sunugin mo siya. Mayroon ding isang napakalaking walang laman na alon, na patuloy na pumupunit at bumabaluktot, tila ang buong mundo ay laban sa kanya, sinusubukang i-squeeze siya palabas ng espasyong ito patungo sa walang katapusang madilim na dimensyon. Ito ang tunay na kapangyarihan ng mapa ng Yin Yang at ng Qiankun Furnace. Ito ang pisikal na katawan ni Chenlei, na libu-libong beses nang natemper, at nakakuha siya ng pinakamataas na ehersisyo tulad ng Great Desolate Fulong Feast at ang Golden Juice Treasure Liquid piraso sa unang pagkakataon, ni isang bakas ng buto ay naiwan sa likod. Si Chenlei ay natural na hindi uupo at maghintay sa kamatayan. Ang isang treasure ruler sa kanyang kamay ay nagpalabas ng isang makinang na asol na liwanag, na nagniningning sa kalangitan, na umaabot sa kalangitan, nagiging isang malaking anino ng pinuno, na nakatayo sa harap niya. Dinurog ito ni Chenlei, syempre Master of the Sky ito. Ang panukat na ruler na ito, sa mga tuntunin ng grado, ay higit na lumampas sa imitasyon ng Yin Yang map at ng Qiankun Furnace. Gayunpaman, ang kasalukuyang lakas ni Chenlei ay nagagawa lamang na durugan ang bahagi ng kapangyarihan ng tagapamahala na ito, at halos katumbas ng mapa ng Yin Yang at ng Qiankun Furnace. Kung sasabihin na ang dalawang kayamanang ito ay madaling masira, mahirap itong gawin. Gayunpaman, kailangan lang gamitin ni Chenlei ang panukat na ruler sa Yin Yang map at sa Qiankun Furnace. Ang ranggo ng panukat na tagapamahala ay higit pa sa Yin Yang map at Qiankun Furnace. Gaano man kalakas ang Yin Yang map at Qiankun Furnace, hindi nila sasaktan si Chenlei sa bawat pagkakataon. Sa ilalim ng proteksyon ng tagapamahala ng pagsukat, gumalaw ang puso ni Chenlei. Lumipad ang 48 maliwanag na ilaw ng espada mula sa storage ring sa kanyang kamay, at ang malaking sword Shi ay bumaha sa mundo sa isang iglap. Ang maliwanag na liwanag ng espada ay sumikat sa Qianyu, ng husto, hiwak sa dalawang alagad land Universal Holy Land at Yin Yang Holy Land.
Ang set ng matatalim na espada na winasak ni Chen Lei ay isang set ng mga trepeo na nakuha niya matapos patayin ang Tiger Demon Empress. Ang 48 mahabang espada na ito ay ginawa mula sa mga pangil ng mga tigre na may saber tooth. Ang espada ay napakatigas at matalim. Nang patayin ni Chen Lei ang demonyong tigre, buo pa rin ang 48 mahabang espada. Para sa dalawang disipulong ito sa banal na lupain, ang mga aksyon ni Chen Lei ay isang napakalakas na momentum, at hindi siya handang maging maawain. Kung tutuusin, binigyan niya ng pagkakataon ng dalawang alagad ng banal na lupain. Hindi lamang sila hindi sigurado, ngunit sila ay nabulag ng kasakiman. Kung gayon, huwag sisihin si Chen Lei sa pagiging malupit. 48 matalim na mahahabang espada, hila-hila ang mahabang liwanag ng espada sa loob ng 12 ng milya, naglalabas ng nakasisilaw na liwanag, na may kapangyarihan ng paglaslas sa kalangitan, pagsipol patungo sa dalawang alagad ng banal na lupain. Kabanata 409. 48 matalim na espada, na naglalabas ng napakalupit na hininga. Ang 48 matalim na espada na ito ay orihinal na ginawa mula sa mga pangil ng mga tigre na may ngiping saber. Sa sandaling ito, sa himpapawid, ang 48 matalim na espada ay halos naging isang napakalaki at napakalaking ulo na parang bundok. Saber-tooth tigre. Kaya lang, itong tigreng may ngipin na may sable, na pawang gawa sa mga buto na puti ng nyebe, ay gumawa ng tunog ng mga umaalingaw-ngaw na espada, na yumanig sa lupa. Ang hangin sa kanyang harapan ay nabasag ng matulis na enerhiya ng espada. Tila kahit na ang walang laman na espasyo ay pinutol sa pinakamagagandang mga particle, at isang agos ng malagalaksi na mga espada ang nakabitin ng walang hanggan, na humahampas. Ang dalawang disipulo ng banal na lupain ay agad na naging walang dugo, ang tunay na diwa sa kanilang mga katawan ay lumundag ng husto, at silang lahat ay pumasok sa dalawang kayamanan sa itaas ng kanilang mga ulo, sinira ang dalawang kayamanan at pinuprotektahan laban sa walang katulad na invincible, walang hangganang nakakatakot na liwanag ng espada. Gayunpaman, ang tagapamahala ng panukat na nasa kamay ni Chen Lei ay nanginginig din, niyanig ang langit at lupa, nagpapadala ng mga nakakatakot na alon, na nabasag ang yin-yang at magaan na larawan ng Chen-kun furnace, na nagpapakita ng malaking puwang. At 48 matalim na espada, tulad ng isang grupo ng mga isda na lumalangoy, ay sumugod sa malaking bitik na bumukas, pagkatapos ay biglang sumabog. Ang walang katapusang liwanag ng espada ay lumipad, naglalabas ng napakaliwanag na liwanag, tumusok sa mga tao upang ganap na imulat ang kanilang mga mata, tulad ng walang katulad na matalim na gilid, pinuputol ang lupa sa napakalalim na mga puwang, na naglalabas ng pag-iisa. Malamig na aura ng espada. Sa sandaling ito, ang dalawang disipulo ng banal na lupain ng universo at ang banal na lupain ng yin at yang, na may sobrang maputlang mukha, ay nagmamadaling winasak ang kanilang mga kayamanan upang ipagtanggol laban sa kaaway. Isang serye ng magaan na kayamanan ang lumabas mula rito, na naglalabas ng kakaiba at malakas na aura. Bilang mga piling alagad ng dalawang banal na lugar ng universo at yin at yang, natural na hindi sila maaaring magkaroon ng isang proteksyon na kayamanan. Ang bawat tao'y may mga kayamanan at iba pang proteksyon na katawan. Gayunpaman, ang mga kayamanang ito ay nasa agos ng swordsmanship na umaalon na parang ilog sa langit, parang papel, namumukadkad lang ng kaunti, at direktang nilubog sila ng walang katapusang daloy ng espada. Pagkatapos nito, ang dalawang elite na disipulong ito ay nilamon din ng walang katapusang liwanag ng espada, at dalawang malungkot na bulaklak ng dugo ang namukadkad sa matalim na liwanag ng espada. Nang kumalat ang liwanag ng espada, ang parehong mga disipulo ng banal na lupain ay nawasak ng liwanag ng espada, maliban sa dalawang makapangyarihang kayamanan na lumulutang sa hangin at dalawang kumikinang na singsing na imbakan sa lupa. Ang pinakamaliit na bakas ng pagkakaroon ng dalawang alagad ng banal na lupain. Nakahinga ng maluwag si Chen Lei, nakaramdam ng kaunting pagkabagot. Masasabi niya at ng dalawang alagad ng banal na lupain na wala silang reklamo, ngunit para sa mahimalang gamot, kailangan nilang magkaharap. Anong buntong hininga? Gayunpaman, sa isang kisap mata, nawala ang mood ni Chen Lei. Bilang isang martial artist, dapat kang lumaban sa langit, lumaban sa lupa, at lumaban sa mga tao.
Ang buong proseso ng paglilinang ay isa ring proseso ng pakikipaglaban sa langit at lupa. Kinokolekta ni Chen Lei ang mga samsam na iniwan ng dalawang disipulo sa banal na lupain kung ito man ay ang Yin-Yang na mapa o ang Chen-Kun Furnace. Ang mga ito ay napakabihirang at lubhang mahalagang kayamanan. Kinuha ni Chen Lei ang mga trepeo na iniwan ng dalawang disipulong banal na lupain, sunod-sunod na malakas na hininga, dumating mula sa malayo at mabilis na dumating. Kinuha ni Chen Lei ang magic na gamot para masira ang 12-dosenang malalakas na lalaki, at pagkatapos ay pinaandar ang Dragon Chariot upang makatakas. Sa kanila, ilang malalakas na lalaki na hindi magaling sa bilis ang itinapon ni Chen Lei. Gayunpaman, ang malalakas na lalaking ito ay hindi sumuko, ngunit sinundan sila sa landas na kanilang iniwan. Kahit na ang mga powerhouse na ito ay hindi mahusay sa bilis, ang mga ito ay napakalakas, at walang sinuman ang mas masahol pa kaysa sa sinuman. Bagamat mabilis si Chen Lei, ngunit kinaladkad ng dalawang pangyaw at ng dalawang disipulo sa banal na lupain sa loob ng mahabang panahon, kung ang mga powerhouse na ito na itinapon ay hindi makahabol, sila ay magiging mas pipipa sa mga baboy. Sa sandaling ito, lahat ng malalakas na hiningang ito ay pinakawalan ng malalakas na lalaki na humahabol sa kanila. Sa sandaling ito, isang nakasisilaw na sinag ang lumipad mula sa langit at bumasag patungo kay Chen Lei. Ang kaakit-akit na titig na ito ay nakasisilaw at makapangyarihan. Kung saan man ito dumaan, nabaluktot ang kawalan. Mayroong ilang malalaking taluktok na nakaharang sa gitna ng kalsada. Agad silang nabasag, sumabog, at naging usok at alikabok sa kalangitan. Umiwas si Chen Lei at tumabi upang maiwasan ito. Boom! Isang malakas na putok, malalaking halijing bakal na may maliwanag na itim na liwanag, ang bumagsak ng husto sa lugar kung saan kanina pa si Chen Lei, malalim na nakaugat sa lupa, hindi alam kung gaano kalalim, sunod-sunod. Nagkalat ang malalaking bitek, at ang buong lupain ay tila nabasag ng halijing bakal na ito. Ang malaking halijing bakal na ito ay nakatayo sa pagitan ng langit at lupa, na naglalabas ng napakadilim na halo. Ang napakadilim na bilog ng liwanag na ito ay kumalat palabas, na sumasaklaw sa radius ng libu-libong milya. Sa loob ng madilim na bilog ng liwanag na ito, naramdaman na lamang ni Chen Lei ang paglubog ng kanyang katawan, at ang gravity ay tumaas ng halos 100 beses, na nagpahirap sa kanya sa paglalakad. Ang malaking halijing bakal na ito ay talagang isang kayamanan na may kakaibang tungkulin, na tinatawag na Suolong Pile, ngunit sa lugar na sakop ng Suolong Pile, ang gravity ng bawat tao ay tumataas ng 100, at ang bilis ay nagiging napakabagal. Ang tungkulin ng Dragon Locking State na ito ay natural na matakot na si Chen Lei at ang iba pa ay muling tumakas. Malinaw, ang ilang malalakas na tao ay nagalit sa kapabayaan ngayon, at sinamantala ito ni Chen Lei at ng iba pa. Ngayong naabutan na naman nila si Chen Lei, syempre hindi na sila mauulit. Bigyan mo siya ng pagkakataong makatakas. Gayunpaman, ang mga Dragon Lock Piles na ito ay hindi nag-iiba sa isa't isa, ngunit ang anumang makapangyarihang nilalang na papasok sa Dragon Lock Pile ay tataas ang gravity nito ng 100 beses at magpapabagal. Gayunpaman, dahil nang ahas silang pumasok sa lugar na sakop ng Dragon Lock Pile, lahat sila ay mga taong may malaking tiwala sa kanilang sariling lakas, kahit na tumaas ang gravity ng 100, hindi sila natatakot dito. Mahigit 100 ng figure, tulad ng mga Diyos at demonyo, ang dahan-daang lumapit. Ang higit sa 10 figure na ito, bawat isa ay naglalabas ng napakalakas na aura, malakas na chi at dugo, ay lumaban sa isa't isa, tulad ng mga lobo, diretso sa langit. Sa 10 figure, mayroong mga halimaw, lahi ng dagat, at lahi ng tao. Sa kanila, iisa lang ang lahi ng tao. Ang buong tao ay naglalabas ng mabangis na hininga. Ang ugali ay napaka-agresibo at hindi inilalagay ang lahi ng tao sa kanilang mga mata. Monster race at sea race, pero parang takot na takot sila sa mga celebrity family na ito, at hindi sila ng ahas na sumama sa kanila. Walang tao sa loob ng radius ng 10-10 milya. 100 ng figure ang dahan-daang nakapalibot kay Chen Lei at sa iba pa. Kabilang sa kanila, sa lahi ng halimaw, mayroong isang napakalaking figure. Ang buong katawan ay berde na parang jade, mahigit 10 talampakan ng haba, at isang pares ng mga tambalang mata ang nagpapalabas ng nagyayalong liwanag, na matamang nakatitig kay Chen Lei.
Ito ay isang Jasper Mantis clan na sikat sa mga monster clan. Sa oras na ito, ang malakas na tao ng Jasper Mantis clan ay may dalawang malalaking plays na may liwanag na Jasper na kumikinang sa kanyang harapan. Ang mga ito ay natatakpan ng matalim na mga serrations. Kayang sirain ang lahat ng kawalan. Sa kabilang direksyon, isang malaking halimaw na gagamba, sobrang puti, na may malamig na mga binti na parang sibat, na may pinong balahibo na parang buhok ng baka, nagpapalabas ng malamig na liwanag, higit sa 10 metro ang laki, at isang pares ng malalaking bibig. Ang mga pangil nito, na maaaring buksan at sarado ng Palladian, ay tila nakakahiwal ng ginto at jade. Sa ibang direksyon, ang ilang malalakas na karera sa dagat, tulad ng pagtayo sa isang malabong oras at espasyo, ay tila nasa larangang ito, at ginagawang hindi komportable ang mga tao na samuka ng dugo sa unang tingin. Kabanata 410. Ang malalakas na lalaking ito ay dahan-daang lumapit sa gitna sa iba't ibang direksyon, pinalibutan si Chenlei at ang iba pa sa gitna. Sa sandaling ito, ang kapaligiran sa himpapawid ay sobrang solemn na halos nagyelo, at isang hindi maipaliwanag na malaking presyon ang pumuno sa paligid. Maging sina Sheer at Tsubame, na hindi natatakot sa langit at lupa, ay nakaramdam ng mabigat na presyon tulad ng isang bundok, at ang nakapalibot na hangin ay halos tumigas sa isang piraso ng bakal, at ang kanilang mga puso ay napakabigat. Dahan-daang inilibot ni Chenlei ang paligid, at ang 12-dosenang mga figure na nakapaligid sa kanila ay pawang malalakas, hindi mas mahina kaysa sa 2 pangyaw at sa 2 disipulo sa banal na lupain, at maging ang ilan ay malinaw na mas mahusay kaysa sa kanila. Ang makapangyarihang si Clan, sobrang Tyran Aikal, ay hindi umimik, at 2 maladrago na galami ang direktang bumaril kay Chenlei. Sa sandaling kumilos ang si Clan powerhouse na ito, agad itong sumabog sa emosyon ng ibang tao. Mabangis silang bumaril at pumunta para patayin si Chenlei. Ang sangkatauhan lamang ang nanatili sa lugar at hindi gumagalaw, ngunit nanunood lamang ng malamig na mga mata. Mayroong higit sa 100 malalakas na lalaki ang bumaril kay Chenlei at sa iba pa. Marahas na umindayog si Yuan Chi sa hangin. Mahigit 100 makapangyarihang kayamanan ang sumasalamin sa langit at lupa. Mayroong higit sa 100 makapangyarihang kayamanan. Si Gu, na naglalabas din ng nagliliyab na liwanag, ay kinaladkad ang mahabang apoy ng buntot patungo kay Chenlei. Mariing lumaban si Chenlei, winalis ang panukat na ruler sa kanyang kamay, isang asul na ilaw na hugis fan ang sumambulat, tumagos sa kawalan, at sinalubong ang ilang malalakas na pag-atake mula sa pag-atake. Nagkaroon ng pagsabog ng mapangwasak na tunog sa kawalan. Ang ilang napakalakas na kayamanan ay direktang dinurog ng tagapamahala ng panukat. Ang demonyong leopard ay agad na natangay ng asul na liwanag, at agad na hamarang at nagbuhos ng maraming dugo, lubhang duguan at malupit. Gayunpaman, ang karamihan sa mga powerhouse ay umiwas sa malalakas na suntok na ito ng sunod-sunod, at pagkatapos ay sumugod na parang kidlat, na marahas na umatake kay Chenlei. Sina Chenlei, 2 leon, 3 alipihan, at 4 na si Tsubame, ay humarap sa pagkubkob ng mahigit 100 malalakas na lalaki, isa-isa, hindi sila natatakot sa kamatayan, binati sila, at nakipaglaban ng husto sa kaaway. Direktang ginamit ng Lion 2 ang mahika ng langit at lupa, naging isang leon na may 5 ulo na kasing taas ng bundok, nilalamon ang langit at kinakain ng lupa, naging malaking black hole, at direktang tinutukan ang malakas na angkan ng dagat matapos itong lamunin, isang may lumabas na piraso ng dugo sa sulok ng bibig ni Sheer, na nagpapalungkot sa mga tao. Si Lion ay umangat sa langit at umungal, at ang mga puting sound wave ay kumalat na parang mga alon, malawak at walang katapusan, at ilang malalakas na lalaki ang sumabog pabalik na parang kidlat. Ang umaatungal na kasanayan ni Lion 2 ay ang kanyang pinakamakapangyarihang uri ng mahiwagang kapangyarihan. Ang ganitong uri ng magic ay may mahusay na kapangyarihan sa pag-atake, pinakamahusay sa mga labanan ng grupo, at walang pinipiling pag-atake. Sa mga labanan ng grupo, ito ang pinakamakapangyarihan. Sa pagputok ng Singa 2, nagpakita rin ang Centipede 3 ng pambihirang kapangyarihan. Ang alupihan ay naging 100 talampakan ng haba, lumipad sa himpapawid, at nagbuga ng makamandag na berdeng usok, na bumabalot sa demonyong ibon sa makamandag na usok. Pagkatapos ng matinding hiyaw,
ang napakalakas na ibong demon na ito, isang tumpok lamang ng mga tuyong buto ay agad na naagnas. At lalong hindi napigilan si Bamizu. Daan-daang beses na tila walang epekto sa kanya ang gravity ng Dragon Lock Pile. Ang dalawang itim na malabakal na martilyo sa kanyang mga kamay ay sumasayaw na parang hangin, at ang masa ng itim na liwanag nagkaroon ng nakakatakot na sipol, at nataman niya ang kalaban. Nahirapan ang kalaban na ito na ayusin ang isang epektibong depensa, kaya dinurog siya ni Tsubame sa isang tumpok ng karne. Siyempre, sa grupo ng kaaway, mayroon pa ring napakalakas na eksperto, ngunit nagdulot din sila ng malaking banta sa mga leon sa ikalawang baitang. Halimbawa, ang Jade Praying Mantis na iyon, hindi lamang may bilis na parang kuryente, kundi pati na rin ang kapangyarihan ng dalawang Tang Blades ay napakalakas, direktang nag-iiwan ng dalawang malalim na sugat sa buto sa malaking katawan ni She-Er, ang dugong umaagos na parang putok ng baril. Sa loob, binuka ng isang Snow White Spider Monster ang bibig nito at iniluwa ang isang makapangyarihan at walang kapantay na higanteng web, na agad na tinakpan ng ulo ni Tsubame, at tinalian ito ng mahigpit kahit na ano ang ginawa ni Tsubame. Ang pakikibaka ay hindi inaalis ang mga tanikalan ng sapot ng gagamba na ito. Ang mga powerhouse ng Si Clan at iba pang Monster Clan ay naglalayon kay Chenlei bilang pangunahing target ng pag-atake. Maraming malupit na kayamanan ang sumugod kay Chenlei. Galit na galit si Chenlei, at ang panukat na ruler sa kanyang kamay ay itinulak niya sa sukdulan. Pumikit siya ng patayo, dumaan sa mga taluktok, at pinunit ang lupa. Ang ilan sa mga makapangyarihang halimaw na tinamaan ng pinuno ay mga buto. Sirang litid, sumabog sila sa ambon ng dugo sa hangin. Masyado talagang malupit si Chenlei. Nag-iisa siya laban sa ilang makapangyarihang tao, at hindi siya nawalan ng hangin. Nagawa pa niyang magpalipad ng ilang sword lights gamit ang kanyang mga daliri, putulin ang sapot ng gagamba na nakakulong kay Tsubame, at tinulungan si Tsuba Sister na makawala sa problema. Si Chenlei at ang iba pa ay nahuli sa isang matinding labanan. Gayunpaman, silang apat ay napakalakas, at ang pinsalang idinulot nila sa kalaban ay ilang ulit kaysa sa kanilang sarili. Dahil sa pagkakaroon ng Dragon Lock Pile, hindi makatakas si Chenlei at ang iba pa. Kaya lang nilang lumaban hanggang kamatayan. Ang labanan na ito ay maaaring inilarawan bilang ang pinakatrahedya labanan mula noong debo ni Chenlei. Sa huli, kahit si Chenlei ay nasugatan. Pagkatapos ng lahat, sa mga dosina o higit pa, mayroon pa ring mga napaka-abnormal. Ang Jasper Mantis ay isang napakalakas na kaaway. Mayroon ding malakas na angkan ng dagat, nakasuot ng navy blue armor, may hawak na navy blue na mahabang sibat, halos kapareho ng lahi ng tao, sa noo lang ang nakabalot ng kristal na kaliskis na parang si Pyro, guwapo at maganda. Sa mga alon ng mga demonyo at kasamaan, napakalakas. Ang pinsalang natamo ni Chenlei ay sanhi ng Si Clan na ito na nakasuot ng navy blue armor. Isang maitim na asol na mahabang sibat, na may walang kapantay na spiral power, ang tumagos sa magaan na kurtina ng katawan ni Chenlei. Isang malalim na butas ng dugo ang naiwan sa balikat ni Chenlei. Siyempre, ang mga Si Clan na ito na nakasuot ng aquamarine armor ay hindi masyadong nagsamantala. Hinampes ni Chenlei ng suntok ang kanyang dibdib. Ang baluti sa kanyang dibdib ay nabasag at bumagsak ng malalim. Muntik nang mawala, pumutok ang kamao ni Chenlei. Ipinapaliwanag din ito ang lakas ng angkan ng dagat na ito mula sa kabilang panig. Ang General Powerhouse ay sumabog at namatay sa ilalim ng kapangyarihan ng kamao ni Chenlei. Napakahirap ng labanan, ngunit sa huli, unti-unting nakuha ni Chenlei ang kalamangan. Sobrang lakas talaga ng kapangyarihan. Isa-isa niyang pinatay ang mga puwersa ng kalaban. Sa huli, tanging ang Jasper Mantis, ang Snow White Spider Monster, at ang lalaking naka-navy blue ang natira. Ang Si Clan sa armor ay nakasuporta pa rin ng kaunti, at ang iba pang malalakas na lalaki ay lahat ay nakahandusay sa lupa. Siyempre, sa mga tao, iisa lang ang lahi ng tao na walang ginagawa. Hindi siya nasangkot sa bagay na ito, pinapanood ang lahat ng ito sa malamig na mga mata, na parang wala siyang kinalaman sa kanya. Gayunpaman, kung si Chenlei, Jasper Mantis, Snow White Spider Demon, o ang Si Clan na nakasuot ng dark blue armor, alam nilang lahat na ang mga celebrity clans na ito ay hindi kailanman makakarating para makita ang excitement.
Gayunpaman, walang gumalaw sa mga nagmamasid na mga lahi ng tao. Maging si Qianlei ay nakatutok lamang sa Jasper Mantis, sa Snow White Spider Demon at sa Dark Blue Armor Demon Race, at tila nakalimutan ang sangkatauhan na nakaupo sa dingding, ang general.